Kumusta? Ako si Otaku at ito ang aking pagbuod para sa 2023 anime na A Returner's Magic Should Be Special. Kung nagustuhan mo ang aking mga pagbuod, pakisuyong mag-subscribe. Ang kwento ay nagsisimula pagkatapos ng isang labanan, kung saan maraming nasugatan sa buong paligid ng labanan. Ang isang malaking halimaw ang naglalakbay sa lupa at hinaharap ng isang grupo ng mga mandirigma. Katulad ng karamihan sa mga halimaw, ito ay kayang magsalita ng hindi gumagalaw ang labi at tinatawag na mga hangal ang mga tao sa harap niya para isipin na maaari nilang talunin siya. Natutunan natin na ang mga Shadow World ay kumakatawan sa pinakamasamang kalamidad na kinaharap ng tao at unti-unting nilalagyan ng itim na ulap ang mundo. Walang paraan na malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng ulap na iyon, ngunit ang alam lamang ay walang buhay na nilalang ang maaaring mabuhay sa lupa na ito. Mayroong isang paraan lamang upang iligtas ang mundo, at iyon ay sa pamamagitan ng pagtatalo sa mga Shadow World. Isang bayani ang matapang na nagsasabing oras na para tapusin ang lahat. Ang taong ito ay may tiwala sa sarili kahit na may mga bayaning patay na sa paligid habang sinasabi kay Boromir na siya ang magpapatay sa kanya at magtatapos sa sumpang ito. Medyo nagalit si Boromir, at ang isa pang laging nagsasabi ng halata ay sumigaw ng, "Narito na." Ito, na tinutukoy niya ay ang pagbuga ni Boromir ng apoy, ngunit ang kaibigan ko na may malaking shield ay handang-handa na. Bago pa man marating siya ng apoy, ito ay biglang nawala sapagkat ipinakita ng ating pangunahing tauhan ang isang spell upang pigilin ito, na nag-aalis ng pagkakataon ng shield guy na kumilos. Naghanda si Boromir ng isa pang mas malakas na atake, ngunit sinalo ito ng aming pangunahing tauhan. Ang pangalan niya ay Deezer, at mariing sinasabi niya na ang kanyang pagsusuri sa pattern ng magic ay kumpleto na. Senaryo niya ang bawat draconian spell. Lumusab ang mga tao, ngunit nasaktan si Boromir sa pag-iisip na hindi maaaring pahintulutan ng mga taong ito na hadlangan siya. Ginamit niya ang kanyang buntot para atakihin ngayon, at ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Shield Guy na magpakitang gilas sa pag-block ng atake. Sumugod ang mga mandirigma upang magdulot ng pinsala, at sumabay ang mage. Dahil ito ang laban na magtatapos sa lahat ng laban, nagpa siya ang mage na gamitin ang lahat ng natitirang magic upang paigtingin ang kanilang female warrior. Hinikayat ni Deezer ito sa pamamagitan ng kanyang sigaw sa laban, at siya ang nagtamo ng huling matinding suntok. Sumigaw si Boromir sa sakit dahil hindi niya lubos na maisip na ito na ang magiging wakas. Nagdiwang ang lahat, at muling nagsalita si Captain Avion ng isang salita, "Mabuti." Namangha si Deezer sa kanilang malaking tagumpay at nagagalak na makalabas sila sa impyernong ito. Sa mga susunod na araw, nagdiwang ang grupo, ngunit may isa sa kanila ang nagpuna na wala silang natanggap na mensahe mula sa kanilang mga pinuno at nagtataka kung sila ba ay nakatalo sa maling kalaban. Sinabi ni Mr. State ang obvious na si Boromir ay tiyak na tamang target, ngunit ipinunto ng iba na dapat sana ay napadala na sila pabalik sa kanilang mundo ngayon. Hindi pinansin ni Deezer at sinabing tapos na ang lahat. Napakataas ng kanilang mga espiritu, ngunit sinira ito ng mage nang sabihin niya na sa 155 milyong tao na lumaban sa kanya, 6 lamang ang nakaligtas. Bumaligtad ang mood habang iniisip ni Deezer kung gaano karami ang kinuha sa kanya ng mundong ito, kasama ang kanyang mga kasama sa laban at mga kaibigang hindi maaaring palitan. Nagbigay liwanag ang hippie sa grupo sa pagsabi na kanilang na talaga namang natinalo si Boromir at sinubukang baguhin ang usapan. Ipinaliwanag ng mage na hindi nila dapat itaboy ang realidad, at 99% ng mga mage ang namatay. Gusto niyang isipin ang darating, ngunit sinabi ng hippie na dapat silang magdasal muna. Nilinis ni Deezer ang sitwasyon, kaya pinuri na lamang ng relihiyosong hippie si Shield Guy sa kanyang magaling na pag-block. Napakabait ngunit ibinigay niya ang buong papuri kay Deezer. Namangha ang mage kung paano na isasara ni Deezer at maisasara ang mga spell ni Boromir sa pamamagitan ng kanyang circle dahil kahit siya ay walang ganoong kapangyarihan. Pinaalala ng mage na kahit mayroon ng ganoong kapangyarihan si Deezer, siya ay lubos na hindi kilala, at tinanong siya kung paano nangyari iyon. Ipinaliwanag ni Deezer na iyon ay dahil siya ay isang simpleng mamamayan lamang. Pinanini. Walaan ng mage na ito ay isang kahihiyan dahil kung nasa Magic Tower siya ay magiging isang mahusay na mandirigma. Pagkatapos, nag-usap sila tungkol sa mga gagawin nila pagbalik sa kanilang tahanan. Gusto ng W Guy na bisitahin ang mga tahanan ng kanyang mga namatay na kaibigan upang ibalik ang kanilang mga alaala dahil sa kanilang karangalan. Ang hipster ay tila ang pinakapuro na tao sa lahat, dahil gusto niyang bumalik sa kaharian upang alagaan ang mga pamilya ng mga biktima at magtayo ng isang alaala. Gusto ng mage na mahanap ang paraan upang pigilan ang muling paglitaw ng Shadow Worlds dahil kung magkaroon ng katulad nito, talagang magiging wakas na ng tao.
Ang mandirigmang talagang nagtapos ng laban ay hindi nagsasalita, at pinapabayaan na lang ni Rudy ang tanong. Nagtatanong ang iba kung babalik si Deezer sa Heaven Academy, at iniisip niya ang isang babae na dating kilala na sa huli ay mamamatay sa laban. Sinabi ni Deezer na hindi pa niya naisip at gusto lang niyang makauwi muna. Bigla nilang naramdaman ang isang bagay at napagtanto na hindi pa tapos ang lahat. Hindi nila maintindihan ang kapangyarihan ng mahika na kanilang nararamdaman, at nagulat ang mage dahil tiyak siya na pinatay na nila si Boromir. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay, ipinaliwanag niya na minsan niyang nabasa na ang mga puso ng dragon ay hindi lamang tumitibok ng dugo, kundi nag-iimbak at nagpapalakas din ng malaking dami ng mana. Kapag namatay ang dragon, tumitigil ang dugo at ang imbakan ng mana, na walang ibang pupuntahan, ay sumasabog. Lumakad pa rin ang aming shield hero, na bigyan ng isa pang pagkakataon na magpakitang gilas, at sinabihan ng mage na sana ay mas maaga pa niya itong nabanggit, bagamat siya ay malinaw na may kasalanan sa halos lahat. May dahilan ang mage dahil ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nilabanan ng mga tao ang isang dragon. Puno ang langit ng liwanag na nagmumula sa bangkay ng Monofil, at nagulat si Deezer nang hindi gumana ang kanyang spell. Pinuna ng mage na walang pag-asa, haharapin nila ang isang buong bola ng kapangyarihan ng mahika, at kahit sa pinakamabuting kalagayan, hindi nila ito kayang pigilan. Naghahanda na ang lahat para sa kanilang mga buhay na magtatapos, at nag-iisip si Deezer kung ito na ba talaga ang wakas. Nag-flashback ang kanyang buhay mula sa simula ng episode, at bigla na lang siyang natagpuan sa isang ibang lugar. Nakasuot siya ng karaniwang damit at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Naririnig niya ang palakpakan sa malayo, at isang babae ang bumabati sa lahat ng bagong mag-aaral sa Heaven Academy. Naalala ni Deezer siya bilang si Professor Bergay, at ipinaliwanag niya sa mga mag-aaral na hindi lahat ay makakapasok. Sa halip, magtatake sila ng pagsusulit, at tatanggapin lamang ang top 600. Mukhang alam na alam ni Deezer ang sinasabi niya habang may kasamang pagtataka nang sabihin niya na ang kanilang pagsusulit ay linisin ang isang shadow world. Nanginginig sa takot ang mga mag-aaral dahil labis na delikado ito, ngunit sinabi ni Bergay na huwag katakutan ang pagsusulit. Ang shadow world ay isang artificial na nilikha para sa layuning ng pagsusulit. Habang nagsasalita siya, unti-unti nang nare-realize ni Deezer ang isang bagay ngunit hindi niya ito masakihan. Sinabi ni Bergay na sisimulan na nila ang pagsusulit para sa taon 3613, pinatunayan ang takot ni Deezer. Ipinaliwanag niya na nagsimula ang labanan laban kay Boromir noong 3616, at sa susunod na 10 taon, nakipaglaban sila sa kulungan, at lahat ay nawasak. Siya ay bumagsak habang iniisip kung ano nga ba ang kabuluhan ng lahat. Sa kakaiba, na hindi man lang niya sinikmura ang kanyang sarili, alam ni Deezer na hindi ito panaginip, dahil maalala niya ang lahat. Bigla, isang sobrang galit na babae ang nagsabi na hinahanap siya. Nagpakilala siya bilang Lore at sinabi kay Deezer na siya ang magiging kanyang gabay. Hinanap ni Deezer sa kanyang alaala na si Lore ay isang henyo na tagapagmana ng apoy na mahika at siya ang nangunguna sa mga rangkang sa akademya. Nabigla siya na malaman na si Deezer ay isang simpleng mamamayan at sinabi ni Lore na kahit pumasa siya sa pagsusulit, ilalagay pa rin siya sa klase ng beta. Ang paaralang ito ay tila malaki ang diskriminasyon. Isasama ang mga Eddie at Eddie Barrio sa klase ng Alpha at ang mga simpleng mamamayan sa klase ng beta. Kahit may talento ka, hindi ka makakatanggap ng wastong edukasyon kung ikaw ay isang simpleng mamamayan. Pumasok sila at nagtaka si Loria kung bakit hindi masyadong nagulat si Deezer sa paaralan. Sinubukan ni Deezer na sabihin na nakakita na siya ng kahawig na gusali dati, ngunit sinabi niya na wala namang pasilidad na katulad nito. Bigla, nagtagpo ang dalawa kay Alheim, ang tagapagmana ng tubig, at naalala ni Deezer na hindi magkasundo ang dalawa. Nagtapon ng mga pang-iinsulto ang dalawang mga tagapagmana sa isa't isa ng sandali, si Alheim na pinagtatawanan ng kanyang taas at si Loria na pinapuna ang kanyang kainisan. Pinapaalala ni Loria na tinalo niya ito sa isang laban dati, ngunit sinabi ni Alheim na pinabayaan lang niya siyang manalo. Naka-impress sa mga asal ni Deezer sa pag-upo ng tahimik si Alheim, ngunit nagtawanan siya nang malaman niya na siya ay isang simpleng mamamayan. Sinabi niya na hindi ito magiging kompetisyon para sa kanya at sinabihan silang abangan ang pagsusulit. Bago siya umalis, nagbigay siya ng payo kay Deezer. Sinabi niya na kahit pumasa si Deezer sa pagsusulit, mapupunta pa rin siya sa klase ng beta, kaya maaaring mas mabuti para sa kanya na huwag na lang itong ituloy. Bigla, tinawag ang mga mag-aaral para simulan ang pagsusulit, at nakita natin na si Lore ay sobrang determinado at hinihiling na pumasa si Deezer.
Habang papunta sila sa pagsusulit, lalong naging tiyak si Deezer na nasa nakaraan siya. Dahil dito, tumingin siya sa paligid at nagpahinga nang makitang wala ang isang tao. Gayunpaman, bigla, tinawag siya ng isang babae at tinanong siya kung pwedeng tumigil sa pagtingin sa paligid ng masyado dahil mukha siyang tanga. Lubos na hindi makapaniwala si Deezer na siya'y si Romantica, ang babae na may mga alaala siya. Wala siyang kaalam-alam kung bakit nangyari ito, ngunit napagpasyahan niya na hindi na mahalaga ang dahilan. Hindi niya hahayaang maulit ang isang tiyak na trahedya at ipinangako niyang baguhin ang kasaysayan ng mundo. Tinawag ni Deezer ang kanyang matagal ng kaibigan. Ngunit ito ay bago pa sila magkakilala kaya tinanong ni Romantica ang weirdo kung paano niya alam ang pangalan niya. Ipinaliwanag ni Deezer na nakita lamang niya ang pangalan niya sa screen, at sila ay nasa parehong grupo sa pagsusulit. Nagbigay siya ng swerte habang umaalis, ngunit hindi mapigilan ni Deezer na maisip kung gaano siya labis na lubos na nasaktan sa pagkawala niya. Ngunit nagpakakalmado siya at ipinangako na hindi na niya hahayaang maulit pa sa kanya ang ganung pangyayari. Ang unang pagsusulit ay AAS sa pagsisimula ng Shadow World. Ang mga Shadow World sa paaralan ay ligtas dahil ayaw nilang magkaroon ng demanda mula sa magulang ni Karen, kaya kahit na masugitan ang mga estudyante, maaari silang mag-evacuate kaagad. Nagulat si Des dahil maaari pa rin silang masaktan, at dumating si Elm upang ipaliwanag na pinapayagan ang paggamit ng mahika at pag-atake sa mga kalahok. Patuloy itong villain arc ng lalaking ito sabay sabing imposible kay Deezer na pumasa sa pagsusulit. Pagkatapos ay ipinakilala ni Alheim ang taong kanyang itinuturo na tinatawag na Duelist, isang Magic Knight. Kakilala siya ng ating time travel ang protagonist dahil siya ay isang Magic Knight ng yellow at isang mataas na Circle Mage na kayang gamitin ang Vision Magic, na imposible para sa karamihan. Mas magaling siya sa espada kaysa sa karamihan sa mga Pure Knights, at siya ang naging pinakatibay na kasama niya. May kaunting argumento pa sina Loria at Alheim, pero palaging may huling tawa ang lalaking ito, iniwan si Loria na galit. Sinabi niya kay Deezer na mababa ang tsansa niya laban sa isang Magic Knight, ngunit hinimok siya na huwag sumuko. Tinawag na ang grupo ni Des upang simulan ang pagsusulit, at pumasok silang lahat sa Shadow World. Ang kanilang layunin ay ang goal na nasa harapan nila, at tanging ang top 3 lamang ang makakapasa sa pagsusulit. Pinapayagan silang gumamit ng mahika, pag-interfere, at anumang iba pang pamamaraan na kinakailangan upang manalo. Kung sakaling makatanggap ng malubhang pinsala ang isang estudyante, sila ay madi-disqualify. Marahil dapat nagfo-focus si Des sa pagsusulit, ngunit abala siya sa isang zest. Siya ay doon sa hinaharap ng ang mundo ay magtapos, kaya nagtaka siya kung siya rin ba ay bumalik sa mundong ito na may alaala ng nakaraan. Nakakagulat na alam niya ang kanyang pangalan, ngunit ito'y dahil sinuri niya bago ang pagsusulit. Buong-buo si AES sa pagiging mas mababa sa karaniwan na kakayahan sa pisikal ng aming lalaki at walang habas na sinabi sa kanya na wala siyang kinabukasan. Hindi niya maiwasang pansinin na may problema siya sa mata dahil matagal na niyang tinitingnan ito, ngunit tiniyak sa kanya ng babae na wala siyang dapat ipag-alala dahil wala siyang interes sa pag-atake sa mahina. Maliwanag na hindi siya friendly, kaya iniisip ni Deezer na hindi siya ang tapat na kasamahan niya mula sa hinaharap. Nagsimula ang karera at mabilis na umalis si S na parang nakaw ng bagay, iniwan ang lahat sa alikabok. Sinundan naman ito ni Romantica ngunit bumagal para humingi ng paumanhin sa isang maliit na furball dahil sa pagtama niya rito. Agad siyang sumabog si Deezer at ipinapakita na mukhang gusto pa rin niya ang ganung bagay, ngunit wala itong ideya kung ano ang ibig sabihin ng lalaki sa parin, at iniisip niya kung subok ito na maglandi sa kanya. Naiinis siya sa paraan ng pakikitungo nito na parang sila'y magkaibigan at sinasabi sa kanya na mag-focus sa karera. Hindi mapigilan si Deezer sa kanyang sarili dahil miss na niya ang pakikisalamuha sa kanya. Mas lalo pa siyang naiinis sa mga salitang ito ngunit nasorpresa nang sagipin siya ni Deezer mula sa biglang fireball. Medyo nainis ang isang lalaking ito dahil sa pang-aapak ni Dust sa kanyang atake kay Romantica at ginamit ang kanyang fire rod upang atakihin si Romantica. Pero kayang ipagtanggol ni Romantica ang sarili at inalis ang loko. Ang pangalan niya ay Ace at ang kanyang disqualification ay ipinahayag sa lahat. Nagpasalamat si Romantica kay Deezer para sa pagliligtas sa kanyang ngunit bigla siyang nainis muli sa mukha niya na tila tanga. Malayo na ang nadudulas ang dalawa kaya napagpasyahan ni Romantica na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang arrow sweep spell. Sa ibang lugar, sinabi ng mga mas mataas na opisyal kay Jesus na may ponytail na lahat ay umaayon ng maayos. Lubos silang namangha na mayroong Magic Knight na nakikiisa ngayong taon, at namamangha sila kung gaano siya kaayos sa kanyang sarili.
May magandang tawa sila nang may magpansin na ang mahina lang na commoner ay kasama sa grupo ng dakilang Magic Knight. Nakakadama sila ng awa sa kawawang bata, pero tila may alam ang isang chick na tumitig ng mabuti kay Deezer. May lalaking sumusunod kay Azest na tiwala na kailangan lamang niyang patuloy na sundan siya para pumasa pero nagulat siya sa lakas ng hangin ni Romantica. Hindi ito sapat upang siya ay mapalipad, pero halos hindi na siya makagalaw. Bigla siyang nagulat ng madali na lamang na pumasa si Azest sa pamamagitan ng hangin. Ang lalaking ito ay masyadong nagpapantasya sa babae at napapaligiran ng halik ng inang kalikasan sa pamamagitan ng isang malaking puno. Mayroon pang isa na kasunod niya na na-eliminate kaya ngayon ay 3 na lamang ang natitira. Ngumiti si Romantica dahil ibig sabihin nito na pumapasa na silang lahat, ngunit ang chick na ito ay out for blood at sinabi kay Deezer na mag-drop na lang. Nagtaka si Deezer kung bakit, at simpleng dahilan lang ng babae ay ang mukha niya na nakakadiri. Pinuri niya ang kanyang sarili sa pagbabala kay Deezer para hindi ito masaktan at binigyan siya ng isa pang pagkakataon para sumuko. Inaasahan ni Romantica ang kanyang pagsuko ngunit nagulat ng tanggihan niya ito. Hindi siya makapaniwala na hindi siya sumuko kahit nakita na niya ang kanyang mahika at nagalit nang ngumiti ulit si Deezer. Sobrang inis na siya sa makulit na lalaki at nangako siyang saktan siya ng sobra-sobra na parang iisipin niya na mamamatay na siya. Nilabas niya ang kanyang malakas na hangin at sinabi sa kanya ang later to the dweeb. Ngunit nagulat siya nang purihin ni Deezer ang kanyang atake at makita na wala itong anumang pinsala. Ang lalaking ito ay walang takot sa anumang pinsala at gumamit ng fire spell upang mag-rocket sa kanyang sarili sa light speed. Akala ni Romantica baliw ito ngunit totoo lang ay nagre-risk siya sa trabaho. Malapit na siyang magtagumpay pero agad niyang napansin na malapit na siyang lampasan ni Deezer. Wala siyang alam kung paano niya na-defeat si Romantica pero nagdesisyon na siya na kailangan niyang matalo ito sa kanyang buong lakas. Ibinabala niya ang isang malakas na atake. Kaya natapos ng ating binata ang isang pagsusuri sa bawat link spell na ginagamit niya. Ito ay nagbibigay sa kanya ng kontrol sa buong atake. Ngunit napagtanto ni Ites na binabaligtad niya ang mga ito at nagpa siya na kailangan niyang tapusin ang laban bago niya kunin ang lahat ng mga ito. Siya ay agad na umatake sa mga hindi pa nakuha, ngunit nagawa ni Deezer na baguhin ang kanilang trayektorya. Nakita ni S na nabigyan lang niya ng paraan ng fatal na saksak at naisip niya na hindi na lang niya bibigyan ng pagkakataon na baligtarin ang kanyang spell. Pinagsama niya ang kanyang mga spell para sa kanyang susunod na atake, at sumang-ayon si Deezer na tama ang kanyang desisyon. Sa kasamaang palad para sa kanya, isang hayop ang aming binata at inayos ang direksyon ng atake habang ito'y lumilipad. Siya ay nagulat nang gamitin niya ang galaw mula sa atake kasama ang kanyang kakulangan sa piga para malaunch muli ang kanyang sarili. Naghanda si AES ng isang atake, ngunit ipinaliwanag ni Deezer na siya'y masyadong nagmumakmak sa pagsapi sa kanya, at diretsyong dumaan sa kanya. Inihayag ni Deezer ang panalo, ngunit iyon ay halos walang kahulugan para sa kanya. Ang ating manlalakbay sa panahon ay tumingin sa kanyang mga kaibigan at iniisip na silang lahat, pati na rin siya, ay kailangang maging mas malakas. Ito lamang ang paraan para kanilang malampasan ang trahedya. Sa ibang dako, nakikita natin na isang lalaki na may suot na medyo nakakatawang singsing ay bago lang pinalakpakan ang ilang mga mag-aaral at itinanghal bilang panalo ng Grupo F. Ang pangalan niya ay Dante, at siya ay nakatingin sa ating batang babae habang binibigyan ito ng nakakakilabot ng ngiti. Sa ibang dako, ang mga nasa pamamahala ng paaralan ay nag-uusap kung paanong, asahan nga naman, wala na namang commuter sa Alpha Class ngayong taon. Lahat ng mga taong ito ay may malupit na diskriminasyon laban sa mga commoner na sabi nila na ang Alpha Class ay para lamang sa pagpapalaki sa mga piniling tao at dapat lang magpasalamat ang mga commoner na nakapasok sila sa Heaven Academy. Ang matandang lalaki na tila hindi pa kailanman nagahasa sa buong buhay niya ay pinauurong sila at ibinunyag na may isang rekomendasyon na isang tiyak na mag-aaral ang ilagay sa Alpha Class. Ito ay si Professor Bridget, at siya nang may kumpiyansang nagrekomenda kay Deezer. Sa huli, sinuri ng mga mag-aaral kung aling klase sila na ikabit, at nakita ni Deezer na nasa beta siya. Gayunpaman, ang tunay niyang alalahanin ay si Romantica dahil siya ay lubhang nabigla. Babae M. Sa huli, nakikita natin na si Romantica ay lubhang nalulungkot sa kanyang marurupok na paligid. Ipinaliwanag ng propesor na ang kasanayan ng mga mages ay nireranggo sa mga bilog. Ang pinakamababang bilog ay 1, at ang pinakamataas na bilog ay 7. Upang maging sa Alpha Class, dapat na ang isang mag-aaral ay hindi bababa sa bilog 2. Lahat ng mga mag-aaral sa klase na ito ay mababa kung ikwento sa bilog 1, at hindi sapat ang kanilang kasanayan para sa totoong mundo ng shadow. Inisip ni Romantica na masama na ang maging sa beta class,
Ngunit mas lalong nagiging masama dahil nasa parehong klase siya ni Deezer, na siyang kanyang inis sa dulo. Nagtataka siya kung bakit si Deezer ay nandoon pang at tinalo niya ang Magic Knight at naiinis ng patuloy itong ngumiti. Makikita natin na hindi nagtagumpay si Bridget na kumbonsihin ang ibang propesor na isama si Deezer sa Alpha Class. Sila ay lahat ay may dugong maharlika kaya mariin nilang tinututulan ang ideya. Galit si Deezer, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa lahat ng mga talentadong commuter na hindi pinapansin dahil sa diskriminasyon. Nagpasya si Deezer na kailangan niyang gisingin ang maraming talento, anuman ang kinakailangan. Sa huli, si Romantica ay patuloy na nagpapakalungkot, at ang lalaking si Dante ay lumapit sa kanya. Siya ay nasa Alpha Class at ang kanyang plano ay sumali sa Blue Moon, ang pinakamagaling na partido sa akademya na binubuo ng pinakamahusay na mag-aaral sa Alpha Class. Pumunta ang abalang lalaking ito upang imbitahan ang ating batang babae na sumali rin dahil sa kanyang mahusay na kasanayan at perpektong lahi. Alam ni Romantica na dapat niyang tanggapin ito dahil ito rin ay magdadala sa kanya sa Alpha Class, ngunit pagkatapos nito ay sinabi ng lalaking ito na siya ay dapat magpakasal siya dito. Itinuro niya na ito ang unang pagkakataon nilang magkita, ngunit sinabi ng lalaking mabilis magsalita na ito ay pag-ibig sa unang pagkakakita. Kailangan ng panahon si Romantica upang mag-isip, ngunit ibinigay sa kanya ng lalaking ito ang isang regalo na sa kanilang bayan ay ibinibigay sa isang taong minamahal nila. Halos hindi makapagsalita si Romantica matapos ang pagtatangkang iyon at siya ay nagulat nang biglang magpakita si Deezer sa likod niya. Ipinaliwanag ni Deezer na siya ay narito upang magbigay ng parehong alok sa kanya, ngunit tinanggihan siya na lumabas kasama siya. Nilinaw ni Deezer ang bagay sa pamamagitan ng pagtukoy na siya ay talagang nais niyang sumali sa kanyang partido. Malinaw na pipiliin niya ang pinakamahusay na partido sa paaralan kaysa sa kanya, ngunit iniisip ni Deezer kung paano yun ang pinakamalaking pagkakamali na kanyang ginawa sa hinaharap. Sinabi niya sa ating batang babae na iwan ito, kaya iniwan niya sa kanya ang isang sulat na dapat basahin kapag walang tao. Pinagtawanan siya ni Romantica na marahil ay sumulat ito ng nakakahiya sa sulat, ngunit sinabihan siya nito na itapon ito pagkatapos niyang basahin dahil ito ay para sa kanyang sariling kabutihan. Isang mabilis na pagbasa ang nagpapalayo ng mayabang na ngiti sa kanyang mukha, at siya ay nagalit kay Deezer, na matagal nang wala sa puntong iyon, alam niya na magpapakulo niya ang damdamin niya. Si Deezer ay nakakita ng isang batang may asul na buhok na tinatawag na si Pram, at natutuwa siyang sa wakas ay nakita niya ito. Ipinaliwanag ni Deezer na sa mga mandirigmang sumali sa laban bago ang kanyang paglalakbay sa panahon, si Pram ay isa sa pinakamabilis na tagapagsandata. Siya ang pinakamalakas sa isang panahon kung saan halos wala siyang anumang pagsasanay, kaya't hindi maunawaan ni Deezer kung gaano pa kahusay si Pram kung siya ay magkaroon ng sapat na pagsasanay ngayon. Nang biglang dumating si Romantica, galit na tila may alam si Deezer na sekreto tungkol sa kanya, ngunit pinapayuhan niya itong tumahimik para manood ng kanyang pag-ensayo. Hindi makapaniwala si Romantica kung gaano kaharot si Pram, gusto niya itong maging alagang hayop o kahit anuman. Pumili si Pram ng sandata na ikinagulat ng kanilang mga mata dahil nagtataka kung talagang magagamit niya ang isang malaking taybak. Si Pram ay nagpakilala ng tama, ngunit tinanggihan ng kanyang katunggali na makipag-usap sa mga sinumang sa beta class. Nag-umpisa ang ensayo, at ang lalaking mullet ay biglang nagulat sa kakayahan ni Pram. Iniisip ni Romantica na malakas si Pram, ngunit alam ni Deezer na ito ay basta-basta lang na pinapalibutan ang kanyang taybak. Ang Mr. Business sa harap, party sa likod, ay sumugod ng walang tigil, ngunit alam ni Deezer at inaasahan ang kontra ni Pram. Nakita ni Deezer na masyadong maaga si Pram kaya't umiwas ito at sa halip ay tumira ng kontra sa kanya. Ang batang may kulay pula sa buhok na si Peril ay inihayag na panalo, ngunit hindi ito kontento. Sinimulan niyang bugbugin ang mahirap na bata habang ang walang silbi na referee ay nanunood lamang. Kaya't sumugod si Deezer sa aksyon. Tinuro niya na tapos na ang laban, ngunit binyantaan siya ng batang may kulay pula. May sarkastikong bibig si Deezer nang tanungin si Peril kung nasaktan ba ito ng labis ng atake ni Pram o kung seloso lang ba ito sa mas may take kaysa sa kanya. Nakakagat ni Deezer ang lahat ng galit ng lalaking ito na naging dahilan upang umatake ng walang kontrol, ngunit na-i-block ni Deezer ito gamit ang kanyang braso. Isa pang paalala ni Deezer na siya ang nanalo sa laban, ngunit nakakatakot niyang tinanong ito kung ano pa ang gusto nito. Lumayo si Peril ngunit sinabihan si Deezer na tandaan niya ang kanyang mukha. Tinulungan siya ni Pram at ipinaliwanag ni Deezer na gumamit siya ng mahika upang pigilan ang taybak kaya't hindi masyadong nasaktan. Humingi ng paumanhin si Pram, ngunit ipinaliwanag ni Deezer na siya ang pumili na sumali.
Tumuro si Pram na may kaaway na ngayon si Deezer sa Alpha Class dahil sa kanya, ngunit muli, sinabi ni Deezer na ito'y okay lang, at kailangan niyang sabihin kay Romantica na magpakalma dahil sobra na siya sa kaharotan ni Pram. Pinasalamatan ni Pram si Deezer sa pagligtas sa kanya at pangako na babalik ang tulong. Pagkatapos ay dinala ni Deezer si Romantica sa isang pribadong lugar upang makapag-usap sila, at kailangan niyang patahimikan ito sa pagsasabi na hindi niya sinabi sa kahit sino ang kanyang alam. Gayunpaman, ibinunyag niya na alam ito ng mga propesor, kaya't siya'y ibinaba sa beta class kahit na siya ay isang maharlika na may kahusayan. Ibinunyag ni Deezer na ang totoo ay ang dugo ni Romantica ay galing sa isang karaniwang tao at ang kanyang mga magulang ay binili lamang ang titulong maharlika. Alam ito ng mga propesor at iniisip lamang nila si Romantica bilang isa pang karaniwang tao. Tiwala si Romantica na aalagaan siya ni Dante kung sasali siya sa kanilang grupo, ngunit binigyan siya ng paalala ni Deezer tungkol sa mga pangit na opinyon ni Dante sa mga karaniwan. Ipinapayo ni Deezer na sumali siya sa kanyang partido, at siya'y nagalit. Iniisip niya na sasabihin nito ang kanyang sekreto kung hindi siya sasali at tinukoy na siya'y masamang tao sa pangungontrol. Ang ating lalaki ay hindi ganon, dahil hindi niya gagawin yun, at sinabi lamang niya na kung hindi siya sasali, siya na lamang ang magsisimula ng kanyang partido kasama si Pram. Nagsimula ng magpatakbo ang imahinasyon ni Romantica sa mga iniisip tungkol sa kaharutan ng bata, ngunit patuloy pa rin siyang nag-aalangan sa kanyang desisyon. Patuloy pa rin siyang may negatibong opinyon kay Deezer sa palaging pagngiti at pag-alam sa kanyang sekreto. Siya ay nagpakita ng sobrang kawalan ng pag-iingat noong pagsusulit at kahit pa ay nakagawa siyang talunin ang Magic Knight. Sa kabila ng lahat, somehow ay nagamit pa rin niya ang inverse spell kahit na siya ay nasa pinakamababang circle. Pagkatapos pag-isipan ito, siya'y nagdesisyon na sumali sa partido niya, ngunit karamihan ay upang alamin ang kanyang lihim. Naiinis pa rin si Romantica sa kanyang ngiti sa bawat piraso ng kanyang pagkatao, ngunit sila ay nagkamayan bilang kasunduan. Nakita natin si Pram na magsagawa ng mabuting pagninilay-nilay sa isang kakaibang espada na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Ito ay espada na iniwan sa kanya ng kanyang ama at ipinaliwanag na habang kumikislap ang espada, ito ay nangangahulugang patuloy siyang iniisip ng kanyang ama magpasawalang hanggan. Ngunit ang sandali na hinawakan ito ng mahirap na bata, ito agad na nanghina at nagiba. Swerte na lamang para sa kanya, iyon ay isang panaginip lamang. Sa huli, kinailangan ng Notrio na makita si Bridget upang sila ay mag-apply para sa pagbuo ng isang partido. Nag-enjoy sila ng ilang merienda, ngunit agad itong naging oras na pag-usapan ang kanilang negosyo. Isang babae ang nagtatanong kay Deezer kung bakit niya gustong bumuo ng partido, kaya't simple niyang ipinaliwanag na plano niyang mapromote sa Alpha Class sa pamamagitan ng pagwawagi sa rangkang tournament. Binanggit ni Bridget kung gaano ito kahirap, ngunit alam na ito ni Deezer. Ipinaliwanag niya na ang rangkang tournament ay isang pagsusulit upang malaman ang ranggo ng mga mag-aaral sa bawat baitang. Isinasagawa ito kasama ang mga klase ng Alpha at Beta, at para makasali, kinakailangan ng partido na may 3 hanggang 6 na miyembro. Ang pagsusulit ay isinasagawa sa pamamagitan ng laban sa pagitan ng 2 partido, at ang mga nagwawagi ay tataas ang kanilang ranggo. Ito ay hindi nangangahulugan na ang mga partido na may mas maraming miyembro ay may kalamangan, dahil sinusuri ang bawat individual na tagumpay. Maraming paraan upang makakuha ng ranggo dahil ang susi ay kung gaano kalaki ang ambag ng isang mag-aaral sa tagumpay ng kanilang partido. Layunin ng rangkang tournament na suriin ang iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral. Ang mga nagwawaging partido ay makikilahok sa mga huling labanan na ginaganap sa isang shadow world. Ang mga nasa top na siyam ay bibigyan ng titulo bilang single rankers. Ang mga single rankers ay maaaring umakyat mula sa beta class patungo sa alpha class. Gayunpaman, hindi pa man naisasampa ang sinuman. Ito ay hindi sorpresa kay Romantica dahil may malaking kalamangan ng mga alpha, at tiyak siya na ito ay magiging isang panig na lamang na torneo. Si Bridget ay nagpapaliwanag na halos imposible, ngunit nagulat si Deezer nang sabihin niya na kaya't sulit gawin. Iniisip ng mga propesor na hindi karapat-dapat turuan ang mga betes dahil wala silang talento. Kaya kung maging single rankers ang 3 sa kanilang partido, magpapatunay ito na mali ang mga propesor. Umaasa si Bridget na maaari nilang pabagsakin ang lubhang mapanghusgang sistema sa paaralan at tinanong si Romantica at Pram kung sigurado sila na gusto nilang sumali sa partido ni Des. Oo naman sila, kaya pagkatapos ay naglakad ang 3 sa isang kahangahangang pasilidad sa pagsasanay na talaga namang pang-itaas na antas. Sa kasamaang palad, iyon ay para lamang sa mga mag-aaral sa Alpha, kaya't pumunta sila sa pasilidad ng pagsasanay ng mga mag-aaral sa Beta.
Ito'y normal na silid, sa katunayan, mas masama pa dahil halos gumuho na ito, maraming alikabok, at parang saysabog ang sahig, ngunit ang ating laging positibong pangunahing tauhan ay siguradong magiging maganda ang magiging kinalalagyan nito. Sa kasamaang palad, natuklasan nila na marami silang kasama dahil daan-daang daga ang tumakbo pabalik sa kanilang lungga. Ang plano ni Des ay linisin ang dumi, ngunit hindi mahilig si Romantica sa mga daga. Sinabi ni Deezer na aalagaan niya iyon, kaya hinangaan siya ni Romantica dahil pupunta siya para maghanap ng ibang kwarto, ngunit ibinunyag niya na ang tunay na solusyon niya ay itapat ang butas ng daga. Wala na silang ibang pagpipilian, kaya nilang linisin ang lugar. Gumawa sila ng mahusay na trabaho, ngunit nalulungkot si Romantica. Sinabi ni Deezer na oras na para umalis kaya inakala ni Romantica na ibig niyang umuwi para maligo, ngunit ibig niya pala ay magsimula ng pagsasanay. Kaagad siyang nagsisi na sumali sa kanyang grupo, ngunit naalala niya ang kanyang mga layunin. Tumungo siya sa pinto, ngunit ipinunto ni Deezer na ang silid ng pagsasanay ay nasa kabilang direksyon. Ang pagsasanay ay nagsimula kay Deezer na tinuruan si Romantica para mapabuti ang kanyang accuracy sa magic. Ipinaliwanag niya na mayroon na ito sa kanyang kaalaman habang ipinapakita ang ilang wind attack sa target. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, ngunit gustuhin sana ni Deezer na lahat ng atake ay tatama sa gitna. Iniisip niyang imposible, ngunit ipinaliwanag niya na iyon ang tanging paraan upang tamaan ang alphas. Kumpiyansa siya na kaya niya iyon at iniisip ang hinaharap ng patunayan niya ito sa laban. Hinahamon siya ni Deezer na maging masipag na maglinis kung gusto niya, kaya na-motivate siya na alisin ang ngiti sa mukha niya. Para sa kanyang pagsasanay, pinatry ni Deezer sa kanya na ilagay ang isang bola sa isang bilog at sinabi niya sa kanya na hindi niya ito pwedeng itapon, dapat niyang manipulahin ang hangin sa paligid ng bola upang ito'y umusad. Espesyalidad niya ang Windman Magic, kaya't ipinaalala lang niya ito na i-visualize. Ginawa niya iyon, at nagulat si Des na siya ay natuto agad kung paano itakbo ang bola sa unang subok. Pinuri niya siya na magpatuloy, at natuwa siya na nakatanggap ng papuri. Handa si Pram na matuto tungkol sa pagmamaniobra ng espada, pero ipinahayag ni Ther na wala siyang matutunan. Nakakagulat, sinabi ni Deezer na perfect na ni Pram ang kanyang craft bilang isang swordmaster, at dapat siyang malakas na sapat upang manalo sa rangkang tournament kung ano na siya ngayon. Sigurado si Pram na hindi iyon totoo, lalo na't pagkatapos lang ni Deezer na iligtas siya, ngunit alam ni Deezer ang tunay na potensyal ni Pram. Ang kahusayan ni PR sa hinaharap ay isang bagay na hindi makakalimutan ni Deezer. Sinabi niya na dapat gamitin ni Pram ang mas magaan na espada, partikular na isang rapier. Malinaw na nasaktan si Pram at nag-aatubiling sabihin kay Deezer kung bakit hindi niya ginagamit ang mas ideal na espada para sa kanyang estilo. Pinuna ni Deezer na ito'y may kinalaman sa lakas ng kanilang partido, kaya't hiningi ni Pram na sumama sila sa isang lugar. Iniwan nila si Romantica, ngunit okay lang ito sa kanyang sarili. Dumating sila sa kwarto ni Prem kung saan ipinakita niya na hindi niya alam kung ano ang itsura ng kanyang ama dahil matagal na itong umalis para kumuha ng gatas. Ang kanyang ina ay isang ordinaryong mamamayan at ang kanyang ama ay wala. Ang iniwan lamang ng kanyang ama ay isang rapier na tayback. Nang makita ni Deezer ang tayback, walang alinlangan sa kanyang isip na iyon ang ginamit ni Pram noong hinaharap. Ito'y sobrang gone, at ipinaliwanag ni Pram na pagkatapos malaman na iniwan ito ng kanyang ama sa kanya, kaagad siyang nag-umpisang sumunod sa landas ng tayback. Para kapag dumating ang panahon na makita niya ang kanyang ama, magiging isang disenteng anak na karapat-dapat na humawak ng tayback. Isang araw, nasa huling hantungan ng kanyang ina at sinabi niyang huwag nang subukang makita ang kanyang ama dahil siya ay nakatira sa isang ganap na ibang mundo kaysa kanila. Hindi man lang niya ibinahagi ang pangalan ng ama ni Pram. Sa mundong ito, ang magkaroon ng anak na ordinaryo ay isang kahihiyan para sa isang dugong maharlika. Kung dumalaw man si Pram sa kanyang ama, hindi siya mabubuhay hanggang sa ngayon. Kaya't ang kanyang ina ay nagtatanggol lamang sa kanya. Ipinakikita ni Pram na siya pa rin ay desperadong naghahangad na makita ang kanyang ama, kaya sumali siya sa Heaven Academy sa pag-asang makakuha ng ilang mga clue. Ipinapaliwanag niya na may dala siyang tayback ng papuri upang makatulong sa kanya sa paghahanap ng kanyang ama, ngunit siya ay nagiging galit at ibinunyag na sinabihan siya na wala itong halaga. Hindi ito karapat-dapat para sa isang dugong maharlika. Gumuguho si Pram dahil sa iniisip niyang mahal siya ng kanyang ama, ngunit hindi iyon ang totoo. Kaya tumanggi si Pram na kailanman pang gamitin ang tayback na iyon. Sa sumunod na araw, lahat sila ay masipag na nagsasanay. Si Romantica ay madaling tinatamaan ang bola sa bilog at proud na naimastery ito sa loob lamang ng 3 araw. Subalit agad na pinasabog ni Deezer ang kanyang kasiyahan, itinuro sa kanya na ang bola ay hindi nananatili sa bilog.
Naka-strange stare si Deezer sa kanya habang iniisip ang regalo na natanggap niya at nagkaroon ng ideya. Hiniling niya kay Pram na ipakita ang repair na tayback, ngunit sinabi ni Pram na hindi na siya interesado doon at hindi na niya ito maipapakita. Nakiusap si Deezer, ngunit biglang sinabi ni Pram na ang dahilan kung bakit hindi niya maipakita ay dahil ibinenta na niya ito. Nakita natin sa isang tingin sa tindahan na may ilang masama ang itsura ng mga tao ang may hawak sa tayback ni Pram. Pagkatapos nito, pumunta sina Dee at Pram para kunin muli ang kanyang tayback, at nabigla si Dee na makita na eksakto ang lahat ay katulad ng kanyang naalala. Dumating sila sa isang mukhang madilim na daan na patungo sa tindahan ng sanglaan at maingat na naglakad doon. Isang tanda sa harap ng tindahan ang nagpapaliwanag na walang refund para sa anumang dahilan, at nagtataka si Deezer kung bakit sobrang obsessed sa pera ang mga ito. Sinabi ni Pram kay Deezer na hindi na niya nais pang humawak ng tayback na iyon kailanman, ngunit hiniling ni Deezer na bigyan niya ito ng pagkakataon. Nakapasok rin sila sa tindahan kung saan sila'y pinagtagpo ng isang lalaking sobrang lakas, na nagtatanong si Deezer kung bakit sobrang bantay ang lugar na iyon. Ipinapaliwanag ni Deezer sa may-ari ng tindahan na si Woo Ken na sila ay nandoon para bumili ng repair na ibinenta ni Pram. Ipinunto ni Woo Ken na may patakaran sila ng refund, ngunit sinabi ni Deezer na iyon ang dahilan kung bakit sabi niya na bibilhin ito. Ipinakita ng lalaki na wala itong halaga bilang tayback, ngunit nagulat si Pram nang ibunyag niya na alam niyang may mali dahil napakagaan nito. May ideya si Woo Ken kung ano ito talaga, at pinakita ni Deezer ang kanyang talino dahil alam na niya ito'y tinatawag na coven at nakita niya ito noon ng regaluhan ng lalaking may suot na hikaw ang kanyang kasintahan. Ito'y ginagamit ng mga maharlika upang magbigay ng regalo sa taong kanilang minamahal, tulad ng isang kahon. Malas nga lamang para sa lalaking ito, hindi niya mabuksan kung paano. Pagkatapos, biglang ibinunyag ni Woo Ken na ito ay nagkakahalaga ng 40 silver, ngunit galit si Pram dahil ito ay 20 pesos lamang ang ibinente niya kanina lang sa lalaki. Bukod pa rito, hindi pa niya ito sinabi na ito ay coven. Ipinunto ng tamad na ito na ang hiling lang ni Pram ay suriin ito bilang tayback kaya ginawa niya, at iyon ay nagkakahalaga lamang ng 3 silver bilang tayback. Ngunit ngayon ay ibinebenta ito bilang coven, at nagkakahalaga na ito ng 40 silver. Iniisip ni Pram na ang taong ito ay marumi lang na manggagancho ngunit nauunawaan ni Deezer na ito'y negosyo lang at nagbabayad ng 40 silver. Nagtataka ang lalaki kung dapat niya sana ay mas mataas pa ang singil, ngunit ipinaliwanag ni Deezer na iyon na ang kanyang hangganan. Sinasabi ni Woo Ken na hindi makakatulong ang pagtingin lang dito at hindi kayang buksan ito ng isang baguhan tulad niya. Wala talagang kaalam-alam ang loko na kausap niya ang pangunahing tauhan, at nakikita natin na ginamit ni Deezer ang kanyang natatanging magic upang basahin ang mga nakatagong sulat. Sinasabi ni Deezer kay Pram na kunin ang tayback at ipinapakita na may gilid sa tagiliran nito. Sa pagpindot sa gilid habang binubunot ang talam, nagpapakita ito na may isa pang talam sa ilalim. Ipinagtataka ng lahat sa silid dahil ang talam na ito ay hindi yari sa bakal o pilak. Hindi pa nakakakita si Pram ng metal na kumikinang na ganoon, at ipinaliwanag ni Deezer na ito ay gawa sa banam. Mas matigas ito kaysa bakal at mas magaan kaysa sa balahibo. Ito'y metal na ginagamit lamang sa pinakamataas na kalidad ng mga armas at mas kumpiyansa pa siya na ito ang sandata na ginamit ni Pram sa hinaharap. Naghanda na sila para umalis, ngunit pumagitna ang behemoth na higanti. Maayos na hinihiling ni Deezer sa lalaki na alisin ang malaking bundok na kalamnan, ngunit ang Woo Ken ay gagalaw lang kung iiwan nila ang tayback. Pinaalala ni Deezer sa kanya na may kasunduan sila, ngunit ang Woo Ken ay isang manggagancho na tindahan at sinasabi sa kanya na kung talagang gawa ito sa banam, iba na ang usapan. Tinutukoy ni Deezer kung gaano siya kaliit ang isang nagpapanggap na lalaki, ngunit ito lang ang nagpapagalit sa higanti na bantaan sila kung hindi nila iiwan ang tayback. Diretso lamang tumanggi si Deezer at madali nitong iniwasan ang atake ng malalaking kalamnan. Humihiling si Woo Ken na patapusin na sila, ngunit nagulat nang lumakad palapit si Pram. Naiinis si Pram sa pakikipaglaban, ngunit malinaw na may masamang intensyon ng lalaking ito kay Deezer, kaya't nagpasya siyang hindi magpigil. Ipinahiya si Pram ng pagsasabi ulit ni Deezer na hindi na niya gagamitin ang tayback kailanman, ngunit biro lang ni Deezer ito at pinapalakas siya na ipakita kung ano ang kaya niya. Tiwala si Deezer na ito'y perpekto para sa estilo ni Pram ngunit nag-aalala dahil ang atake ng higanti ay maaaring maging mapanganib kapag tumama ito. Baguhan pa si Pram sa ganitong punto kaya't hindi siya sigurado kung kaya niyang manalo. Gayunpaman, nagulat ang lahat sa silid nang magsimula ng magliwanag si Pram at na-excite siya sa determinasyon sa kanyang mga mata. Sinubukan niya ang pag-atake, ngunit agad na sinagot ni Pram at umiwas, na nagpapakita na si Pram ay mabilis.
Pinatunayan ito pa ni Pram na halos hindi na makita ng kalaban. Ibinibigay ni Pram ang maraming suntok, ngunit mga malalim na pasa lamang ito at nag-aalala si Deezer kung nahihirapan siyang makita ang kanyang mga atake gamit ang repair. Nauuso na rin ng kalabang malaking lalaki ang bilis ni Pram kaya't kung tatagal ang laban, malalagay si Pram sa matinding kapansanan. Sinubukan ni Pram na atakihin ang vital spots ng lalaki, ngunit halata itong inaasahan ito. Ngunit nang mapansin ni Pram ang sulat sa tayback, na-inspire siya. Hindi siya sigurado kung paano alam ni Deezer lahat ito ngunit hindi na iyon mahalaga. Determinado siyang magdala ng tagumpay para kay Deezer sa pagtitiwala sa kanya. Humaharap si Pram para sa pag-atake, ngunit sumigaw si Deezer sa gulat nang malaman ng higanti na mayroon siyang plano. Pinapakita ni Pram na hindi dapat pagdudahan, na siya'y sumalaksak sa tayback ng higanti at pinatumba ito. Ipinapasalamat ni Pram ang tayback dahil ito lamang ang dahilan kung bakit siya nabuhay at sinabi na ito'y lahat dahil sa kanyang ama. Naghanda na sila para umalis, ngunit ipinaliwanag ni Wakken na ang pinto ay maaari lang buksan ng taong nakahiga sa sahig. Naiinsisteng dapat nilang iwan ang tayback, ngunit nagulat si Wakken nang salpukan ni Pram ang paraan nila palabas. Sa kanilang pag-uwi, huminto sila para kumain at pinasalamatan ni Pram si Deezer para sa lahat ng kanyang ginawa para sa kanya. Sinabi ni Deezer na wala itong problema at natural lamang na tumulong sa isang kaibigan kapag sila'y nangangailangan. Nalagay sa hiya si Pram at iniisip ng ating nakakatuwang pangunahing tauhan kung maling pagkain ang nabili niya. Ipinaliwanag ni Pram na siya ay umiiyak dahil siya ay lubos na nalilito at nawawala ng pag-asa noon, ngunit ngayon mas maganda ang lahat at mayroon na siyang tinuturing na kaibigan. Siya'y lubos na masaya at nagpapasalamat sa kanyang magulang habang plano niyang sundan ang mga salita. Ang kanyang ama ay iniwan sa atin na ang kanyang ama ang sumulat ng mga salita, para sa aking bagong nagsisimula upang hindi mawala ang daan, sa tayback sa paaralan. Patuloy si Romantica sa kanyang mahigpit na pagsasanay at ipinapakita ang kanyang magaling na kontrol sa bola dahil kaya niya itong itigil mismo sa gitna ng bilog. Nagdiwang siya ngunit agad niyang napagtanto na siya ay nag-iisa. Sinubukan niya ang hamon na ibinigay ni Deezer at tuwang-tuwa nang magawa niya na ipat ama ang lahat ng mga wind attack sa gitna ng target. Pagkatapos niya ito, naghihintay siya na makipagkita kay Dante at nakarinig siya ng mga tao na nagsasalita laban sa kanya dahil siya ay nasa beta class. Kapag nakipagkita na sila, kaagad siyang kumain ng masarap na hapunan at iniabangan ni Dante ang kanyang desisyon kung sasali ba siya sa kanyang grupo bago pa man siya makasagot. Inaakala ni Dante na tinanggap na niya at nag-aalok siya na ipakilala siya sa iba pang miyembro ng Blue Moon. Siyempre ay sobrang gulat siya nang ibalik niya ang regalo na ibinigay niya sa kanya, na ang kanyang maliit na isip ay hindi maunawaan ang nangyayari. Sinabi ni Romantica sa kanya na hindi lamang dahil ayaw niyang lumabas sa kanya kundi dahil sumali siya sa isang party sa beta class. Siya'y lubos na hindi makapaniwala at akala niya'y nagbibiro lamang si Romantica ngunit seryoso ito. Ipinapaliwanag ni Romantica na sa una ay hindi niya gusto ang party pero nagbago lahat iyon nang siya'y maging leader, itinuturo siya at pinapahusay ang kanyang mga kakayahan. Binabalikan niya si Dante sa pagtawag niya sa mga karaniwang tao na basura at hindi niya binawi ang kanyang sinabi, bagkus ay dobleng nagpakatatag pa. Nilantad ni Romantica na noon ay isang karaniwang tao siya kaya't halos magka-aneurysma siya at iniisip na biro lamang ito. Seryoso siya ngunit sinabi niya na ngayon ay okay na dahil may mga taong hindi siya titignan ng ganoon tulad ng ginawa niya. Ngayon ay nahahamak na niya ito at sinabi sa kanya na kung alam lamang niya na siya ay isang karaniwang tao, hindi niya siya inimbita. Tapos na ang kanilang usapan ngunit may isa pang sinabi si Romantica, ibinunyag niya na ang kanyang party ay may balak na ma-promote sa Alpha Class at ito'y nagpapadala ng galit kay Dante kaya't sinabi niya na wasakin niya ang bawat isa sa kanila. Nagsabi lamang si Romantica na huwag itong magmataas sa kanila at umalis, lalong nagpapalala ng galit sa kanya na mukhang parang maaaring magkaroon ng atake sa puso. Nasasaksihan natin ang kanyang galit nang ipakita sa isang flashback ang isang grupo ng galit na karaniwang tao na nagwasak sa kanyang tahanan at humingi ng kamatayan ng kanyang ama. Galit na galit si Dante na kanyang sarili na siya'y nagdulot ng sugat at nagsumpa na wasakin ang maruruming karaniwang tao sa mga darating na araw. Sa ibang dako, pumasok ang team ni Des sa rangkang tournament at nasa qualifying round sila. Si Romantica ay nagwawali sa sahig ng isang grupo ng 5 tao gamit ang kanyang wind attack at ang kanilang tagumpay ay nagpapataas sa kanila sa leaderboard. Ginawa naman ang parte ni Pram laban sa ibang team at umangat sila paakyat. Si Deezer naman ay sumunod na ipakita ang kanyang kakayahan sa paglaban sa kalaban na hindi man lamang gumagalaw ngunit na ipapahinto niya ang bawat atake nito. Ang dalawang kasama niya ang tumapos sa team na iyon at ang ating mga bayani ay umabot sa top 30, na nangangahulugan ng oras na totoong laban na.
Si Bridget ay natutuwa na nakarating sila ng ganito kalayo ngunit may pangamba dahil ngayon ay may malaking target na sila sa kanilang likuran. Sa ibang lugar, galit na galit ang instructor na pinangangasiwaan ng Blue Moon Group nang magbasa siya ng artikulo tungkol sa team ni Des. Binibigyang diin ng artikulo na ang pagsasama ng beta class students ay nakarating sa ika-30 na pwesto at itinatanong kung sila ba ang unang magiging single rankers. Tinututulan ng galit ng instructor na ito na manatili sila sa kanilang mahalagang alpha class ngunit kalmado niyang inilahad sa Blue Moon students na bagaman sila'y palang unang taon ay kanilang responsibilidad na ingatan ang dangal at tradisyon ng alpha class. Sa kadahilanang ito, sa final round ng torneo, nais niyang gamitin ng mga ito ang lahat ng paraan upang alisin ang team ni Deezer. Ipinapakita niya ng maliwanag na hindi pwedeng maging single rankers ang mga ito. Personal niyang kinausap si AES dahil nakalaban na niya si Deezer dati at sinasabi niya na tiwala siya na siya ay makakatalo dito. Siya ang leader ng unang Blue Moon Group kaya't hinihiling niya na magtagumpay si AES. Hindi makakalimutan ni AES ang lalaki na nagbigay sa kanya ng kanyang unang talo kaya't siya'y determinado na talunin ito. Pagkatapos nito, hinaharap ni Dante at Peril si AES at akala niyang gusto nilang tutulan siya bilang leader ngunit alam nila kung gaano kalakas siya kaya't hindi iyon ang nais nila. Gusto lamang ni Peril na siya ang magpabagsak kay Pram at gusto ni Dante na siya ang magharap kay Romantica. Sinabi ni AES na mas maganda ang kanilang tsansa kung sila ay lumaban bilang isang team ngunit itong dalawang ito ay may mga personal na galit kaya't pinapayagan niya sila. Ngunit mayroon siyang utos sa kanila, ipinapakita ni AES na may personal siyang galit at sinabi na si Deezer ay hindi pwedeng galawin ng mga ito dahil siya ang tatalunan niya. Sa ibang dako, iniisip ni Deezer kung may sapat na silang kakayahan ngayon si Romantica at Pram at nagtataka siya kung sila ay handa na para sa susunod na hakbang. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tapat na kasama na sila ay handa na para sa mas marami pang pagsasanay para sa final round ngunit nagulat sila nang ipakita niya na walang pagsasanay ang mangyayari. Sa halip, gagawin nila ang espesyal na programa para sa final round nito. Nagtungo sila sa aklatan kung saan ipinakita ni Deezer ang isang sako ng mga aklat sa kanila. Namangha si Romantica nang ipakita ni Deezer na pag-aaralan nila ang kasaysayan at kailangan pa siyang paalalahanan na manahimik. Ang huling yugto ng rangkang na torneo ay magaganap sa isang anino ng mundo na inihanda ng akademya. Muling binubuo ang mga pangyayari sa kasaysayan sa mga mundo na iyon, at kung sila ay makakapidyo sa mga pangyayari mula sa pag-aganap, lilinisin nila ang anino ng mundo. Ang pag-aaral sa kasaysayan ng mga pangyayaring ito ay makakatulong upang maiwasan ang mga ito, ngunit hindi nila alam kung aling mga pangyayari ang mangyayari. Sinabi ni Deezer na ginamit lamang niya ang kanyang intuition upang pumili ng ilang mga pangyayari ng bahagya para sa kanila na pag-aralan, ngunit alam natin na ang ating lalaki ay mula sa hinaharap. Alam niya kung ano ang anino ng mundo para sa huling yugto. Sa panahon ng kanilang pag-aaral, nagbibiro si Romantica kay Pram dahil sa paghanga niya sa kanilang guro ng sobra, ngunit nakakuha sila ng atensyon ni Des. Ang taong ito ay isang matinding diktador na humihiling na sila ay bumalik sa pag-aaral, lahat ay may ngiti sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, nagulat ang koponan habang lumalapit si Est sa kanila. Ang sandaling iyon ay medyo mabigat, ngunit binabasag ni Romantica ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtatanong sa chick na ito kung ano ang gusto niya. Tinitingnan ni S na nakalipas na ang 2 buwan mula sa kanyang laban, at pinupuri ni Deezer ang kanyang desisyon na sumali sa Blue Moon. Iniisip niya na nararapat siya na maging sa pinakamalakas na partido sa akademya, ngunit nagtatanong siya kung talagang ito ang pinakamalakas dahil si Tesser ay hindi kasali. Nilapitan ni S siya upang opisyal na ihayag ang digmaan laban kay Deezer. Sinabi ng aming protagonistang naglalakbay sa panahon na tulad niya nakatanggap-tanggap para sa kanya na magpakita ng kagandahang loob sa isang taong nakikilala niya bilang kanyang karibal. Ini-underestimate siya ni S noong araw na iyon, ngunit siya'y nagsumpa na talunin siya ng buong tapang ngayon. Hindi masaya si Deezer na marinig ito dahil gusto niyang gamitin niya ang galit na iyon sa kanya upang gawin siyang mas malakas. Ang buong layunin ng aming henyo na bayani noong araw na iyon ay upang mabuhay ang kanyang pirit ng pakikipaglaban sa kanya, at ito'y malinaw na nagtagumpay. Ang kanyang mga kaibigan na lumalakas ay ang tanging paraan para mabago nila ang hinaharap, kaya't iniisip niya na asahan ang pakikibaka kasama ang mas malakas na Est. May sandaling sumunod ay ang araw ng rangkang na torneo. May ilang portal na itinatayo sa gitna ng isang stadium at ang mga mamamahayag ay abala sa panayam sa mga guro. Ang huling yugto ay isang malaking okasyon sa akademya, kaya maraming tao sa bayan ang dumating upang manood, at nagiging maingay. Malinaw na mahalaga ito sa lahat ng kaibigan ni Deezer na siya ay nagsusuot ng kanyang kurbata ng tama ngayon.
Ipinaliwanag ni Deezer na hindi niya karaniwan isinusuot ng tama ang kanyang kurbata dahil nakaka-discomfort ito, ngunit iniisip ni Romantica na ito'y dahil gusto ni Deezer na magpakita ng kanyang dibdib. Nagbibiro silang lahat, at masaya si Deezer na hindi sila mukhang nerbyoso sa lahat. Silang lahat ay handang magsimula at nagtungo sa gitna ng entablado. Lahat ng iba pang mga koponan ay handa rin, at ang malaking pulutong ay nagkakagulo sa pag-cheer. Ang isa sa mga lalaki ay hindi naisip na tila hindi masyadong matibay si Deezer kahit na binibigyan siya ng gusto na papuri, ngunit sinabi ng isang babae na may buhok na asul sa kanya na mag-focus. May sumasawsaw na mahabang buhok na walang modo naman at ipinaalala sa lahat na hindi karapat-dapat na mag-alala sa isang katulad ni Deezer. May nagpapaliwanag na ang huling yugto ay magsisimula sa lalong madaling panahon at ipinaalala sa kanila na upang linisin ang anino ng mundo, ang mga kalahok ay dapat ayusin ang tiyak na pangyayari. Pinapayagan silang gamitin ang anumang pamamaraan upang manalo, ngunit kung sila ay tatanggap ng fatal na pinsala, sila ay matatanggal sa laro. Lahat sila ay nagbibigayan ng masamang tingin, at ipinaliwanag na ang mga nag-aambag sa paglilinis ng anino ng mundo ay tatanggap ng mas maraming puntos. Ang nasa pinakatuktok na siyam na manlalaro ay tatanggap ng titulong single rankers. Nasa pinakababa sina Deezer at ang kanyang koponan kaya ipinaliwanag ni Deezer na upang maging single ranker sila ay dapat nalinisin ang anino ng mundo o talunin ang bawat ibang kalahok. Nagsisimula na ang pagbubukas ng mga pinto, at nagsimula na ang huling yugto ng rangkang na torneo. Lahat ay may matinding tingin sa mga portal, at nang sila'y magbukas, ang malaking pulutong ay nagsisimulang sumigaw para sa kanilang mga paboritong koponan. Sa pagbubukas ng mga portal, lahat ay pumasok na, ngunit ang koponan ni Des ay huli. Nagpaalala si Deezer sa kanyang mga kaibigan na huwag mag-alala at pinatutunayan sa kanila na kayang-kaya nilang gawin ang anumang kanilang gustuhin. Sila'y hiwalay bago mag-teleport sa loob, at may isang boses na nagsasabi kay Deezer na ang lokasyon ng lahat ay natukoy ng random. Pinalasyon ni Deezer na ang kanyang unang layunin ay hanapin ang kanyang mga kasamahan, ngunit agad siyang sinugod ng isang bolt ng yelo. Hindi makapaniwala ang babaeng may asul na buhok na siya ay may natagpuan agad si Deezer, at hindi rin makapaniwala si Deezer kung gaano siya kasikat. Gusto lamang nitong makipaglaban, ngunit madali niyang natunaw ang kanyang maliit na bowl ang yelo. Medyo nagulat siya nang ipakita nito na kayang gamitin ang dalawang spell sabay, at ginamit ang kanyang Aqua Wave attack. Sinusupil ito ni Deezer gamit ang isa pang sunog na atake, na nagdudulot ng singaw sa lahat, at napagtanto niya na ang kanyang ibang spell ay depensibo. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya ginagawa ito. Nagiging maliwanag ito kahit na nangangamoy ang pangalawang spell sa harap ng una upang ito ay mabuhol at sinabi ni Deezer na ang gayong kakaibang mga atake ay inaasahan mula sa isang nasa alpha class. Ang babaeng may asul na buhok ay nag-uumpisa pa lamang dahil ginagamit niya ang isang spell ng hangin upang mabali ang lahat ng piraso ng yelo mula sa kanyang mga nakaraang atake. Medyo mayabang itong babae dahil ipinaliwanag niya na ang kanyang mga spell ay isang uri ng mahika na hindi kailanman kayang gamitin ng isang karaniwang tao tulad ni Deezer sa kanyang buong buhay. Tinanong niya si Deezer kung mayroon siyang huling mga salita bago niya ito wasakin ngunit wala namang kahit kititing na takot si Deezer sa kanyang katawan. Pinapurihan niya ang kanyang kumpiyansa ngunit nap-icon nang sabihin niya na dapat ay tumatama siya sa kanyang mga vital organo. Patuloy siyang ginagalit ni Deezer nang sabihin niya na mukhang hindi rin siya ganap na may kontrol sa kanyang sariling spell. Ipinatigil niya ang bibig nito kaya alam ni Deezer na talagang nasa sa kanya na siya. Tapos na si Deezer sa pang-aasar sa babae at sa simpleng pagpindot ng kanyang daliri, sinira niya ang buong atake nito. Siyempre wala siyang ideya kung paano niya ito nagawa ngunit napagtanto na gumagamit ito ng inversing spells. May ganap na kontrol na si Deezer sa laban ngayon at binigyan siya ng leksyon. Sinabi niya na hindi niya dapat maliitin ang kanyang kalaban at lagi niyang dapat isipin ang kanyang susunod na hakbang. Mga batayang kaalaman sa digmaan. Kaya't sinabihan niya itong manood ng mabuti at unawain ito. Tinapos ni Deezer ang pagkukolekta ng lahat ng kanyang mga piraso upang lumikha ng isang napakalaking kristal at ito ay ipinadala niya pabalik dito. Tilangang tanga itong babae dahil sabi niya wala raw paraan na ang mahika ng isang karaniwan ay makakatalo sa kanya. Iniisip niya na madaling pigilan ang kanyang atake ngunit tapos na siya sa pagtuturo sa kanya ng leksyon. Binasag niya ang malaking kristal para makaiwas sa kanyang proteksyon at madaling nadodge siya. Isang anunsyo ng kanyang pagkatalo ang inilabas at sinabi ni Deezer na isa lang ito sa maraming paparating. Sa ibang dako sa mundo ng anino, mayroong batang nanglalakad na nagsasabing mainit sa kanyang pinagdadalhanan. Gusto niyang magkaroon ng proteksyon sa araw ngunit nagpapasalamat sa simoy ng hangin.
Agad na nahulog ang batang ito sa isang malakas na spell mula kay Romantica at ang kanyang diskwalipikasyon ay inanunsyo sa lahat. 27 na kalahok ang natitira at kita natin na sina Romant at Pram ay nakatagpo na ng isa't isa. Swerte sila na naipwesto malapit sa isa't isa at nakakatuwang tingnan ni Romantica ang pag-aalala ni Pram kay Deezer. Ginamit niya ang kanyang mahika ng hangin upang makadama ng ilang kalapit na kaaway at nagpasyang habulin ang isa na mag-isa. Nagpadala si Romantica ng atake ngunit agad itong sinira at lumitaw ang dalawang kaaway. Isa ang nagsasabing ang magic na detection ay may negatibong epekto ng pagpapakita ng iyong lokasyon sa mga kalaban at binanggit ng boyfriend nito na ang Romantica ay basurang beta lamang. Hindi tinanggap ni Romantica ng maayos ang pang-iinsulto at naisip na nilang alamin kung sino ang talagang basura sa isang laban. Gusto ng lalaki na magpatuloy sa pang-iinsulto tungkol kung gaano kagaling ang kanilang klase ngunit agad itong sinugod ni Pram. Ibinigay na lang ng taong ito na ito ang patunay na kulang sila sa mga asal at napagtanto ni Romantica na hindi sila ganoong kaina. Lahat ay nagiging handa sa laban at ito ay nagsimula gamit ang mga espada. Sinubukan ng isang babae na gumamit ng mahika ngunit nagpakita ng kanyang kahusayan si Pram sa kanyang bilis. Natakot na ang babae at nagsimulang mag-isip kung si Pram ay talagang nasa beta class. Binatukan ng lalaki ang kanyang mga kamay at sinabihan ang kanyang kasintahan na ilayo siya sa isang malakas na magic sa area. Sinimulan na ito ng babae ngunit ito lamang ang nagpakita ng kanyang eksaktong lokasyon kay Romantica at ito ay sinugod ni Romantica gamit ang atake ng hangin. Si Romantica na ngayon ang nagbibigay ng mga pang-iinsulto na tinawag niya silang tanga para magtago sa kanilang sarili kung ito ay lalabas din sila matapos ang isang atake. Nanganggagalit na ang lalaki ngunit pinaalalahanan siya ni Pram na dapat siyang mag-focus sa laban. Si Pram ay talagang nagpapadala na ng distraheyon at si Romantica ang nagtapos ng Alpha Boy. Naisip ni Romantica na may pagkakataon siyang manalo kung nakapokus siya sa pagtagumpay. Sa kanya una at ipinunto na ito ang kanyang parusa para sa kanyang maliit na tingin sa beta class. 25 na kalahok ang natitira at inaasahan na lahat sila ay tulad ng dalawang iyon. Nagbibigayan sila ng papuri sa isa't isa kung gaano sila ka-improved at ibinigay ni Pram ang kredito kay Deezer sa kanilang lahat na pagsasanay. Tungkol kay Deezer, sinabi ni Romantica na lumabas siya mula sa kanyang pagtatago dahil alam niya na pinagmamasdan nila sila. Ipinakita ni Deezer na siya ay namangha sa kanilang progreso at sinabing alam niyang kaya nila harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Na-realize ni Romantica na si Deezer pala ang taong sinugod niya kanina. Akala niya ay lumakas na siya pero si Deezer ay madali lang na nasira ang kanyang spell. Pinuri ni Deezer ang kanyang galing at binigyan siya ng ulo ng magandang pampet bilang gantimpala. Tahimik siya na akala niya ay iyon ang gusto nito ngunit nagalit ito nang dahil hindi siya aso. Nagtapos na ang kasayahan at mga laro nang mapansin ni Deezer ang paparating na unos, pula ang kidlat sa kalangitan. At may nangyari sa malapit na clock tower. Sa layo, may malaking sunog na atake, at napagtanto natin na ang isang mahirap na lalaki ay nawasak ng isa pang koponan. 18 kalahok ang natitira, at ipinaliwanag ni Deezer na may dalawang paraan para sa kanila upang mapromote sa Alpha Class. Una ay sa pamamagitan ng pagtatapos sa unang pwesto sa pamamagitan ng paglilinaw sa Shadow World. Ang ibang paraan ay simpleng mabuhay at mapasama sa nasa tuktok na siyam. Tiyak si Deezer na imposible para sa kanila na linawin ang Shadow World dahil mag-aalisan lamang ang ibang koponan sa kanila. May maliit na pagkakataon na makatapos sila sa top 9, bagaman magkakabanggaan ang ibang koponan sa isa't isa, at kailangan lang nila ng siyam pang madiskwalipika. Iniisip ni Romantica na mas mahirap ito kaysa sa iniisip niya, ngunit kumpiyansa si Prem na kaya nila ito. Ngunit, sa halip na gumawa ng plano o gawin ang kahit na anong makabuluhan, si Prem ay simpleng nagdidibuho sa lupa. Biglang tumakbo sila para magtago habang nagsisimula ng bumuhos ang ulan, at walang tanda ng paghinto nito. Wala silang ibang pagpipilian kundi maghintay sa ilalim ng puno. Dumating sa isang katotohanan si Romantica, na ang pagtutok na mapabilang sa top 9 sa gitna ng mga estudyante ng Alpha ay hindi man lang dumating sa kanyang isip kung hindi dahil kay Deezer. Kung hindi dahil sa kanya, sasali siya sa koponan ni Dante, at sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari kapag nalaman nilang siya ay isang karaniwang mamamayan. Nakikita ni Deezer na hindi komportable siya, at sinabihan ang dalawa na huwag mag-alala dahil ramdam niya na lumalakas sila. Nahihirapan na siya sa kanyang ginagawang pambubwisit, ngunit tinawag siya ng weirdo at pinagsabihan na huwag hawakan ang kanyang ulo. Inaalala niya kung gaano niya kamahal ang kanyang koponan. Bigla na lang, may nagring na kampanilya sa malayo, at narinig ito ng lahat. Sinabi ni Tesser na oras na at pinaalala kay Romantica na ito ay bahagi ng kanilang pag-aaral.
Sila ay nasa mundo ng nakaraang clock tower. Ang nakaraang clock tower ay isang mataas na antas na mahiwagang aparato na nagpo-produce ng mga halimaw sa regular na mga interval. Biglang ang umaksyon ang clock tower, at nakita na mayroong nasa ilalim ng lupa. Isang boses ang nag-anunsyo na may survival quest na ginawa at ang clock tower ay nag-produce ng bagong halimaw. Kailangan ng lahat ng koponan na mag-survive sa atake ng halimaw, at iniisip ng mga guro na masama ito para sa beta class. Tiyak silang tapos na ang koponan ni Des, at ang malaking lalaki na nasa pangangasiwa ng Blue Moon Group ay tumawa kay Bridget. Sa koponan nila, narinig nila ang isang babae na sumigaw ng buhay niya, at inanunsyo na lamang 17 na kalahok ang natitira. Malapit na ang panganib kaya sinabihan ni Deezer ang dalawang kaibigan na manatiling nasa likuran. Nagsimulang amuyin ng pangit ang paligid, at nagsimulang umuga ang lupa. May halimaw na paparating. Kaya sinabihan ni Deezer ang kanilang magbantay, at may lumitaw na daga mula sa lupa. Nang matakot ang dalawa, naglabas ng malakas na sigaw ang daga, at napagtanto ni Deezer na kailangan nilang umalis doon. Isang malaking grupo ng daga ang lumitaw, at tiniyak ni Deezer na ito ay dahil sa isang KRA monster. Ito ay isang halimaw na gumagamit ng isang batalyon ng mga kamukang paa ng daga. Ang kinakain nito ay dugo ng tao, at hindi ito bumibitaw kapag napili na ang kanyang target. Desisyon ni Romantica na bumaril ng airball sa kanila, ngunit walang nangyari. Kailangan lamang nilang magpatuloy sa pagtakbo. Pero malinaw na hinahabol na sila ng mga daga. Ini-explain ni Deezer na ang kanilang tanging opsyon ay talunin ang nasa pamumuno. Isa sa mga daga sa grupo ang ito, ngunit iniisip ni Romantica na parang mahahanap ang karayom sa isang buhok. Huminto si Deezer sa pagtakbo dahil alam niya ang isang paraan upang hanapin ang leader. Pinapatakbo niya ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang dugo para kunin ang nasa pamumuno. Nagsalita ang mababangas na daga, at hinulag ito ni Romantica mula sa ere. Ngunit hindi ito namamatay, at tinuro ni Deezer na kahit ito ay maliit na daga, ito pa rin ay isang halimaw. Mataas ang kapangyarihan nito sa mahika, at kahit si Romantica sa kanyang kasalukuyang kasanayan ay hindi kayang talunin ito sa isang suntok. Patuloy na dumadating ang mga daga, kaya tinukoy ni Deezer na walang ibang pagpipilian. Nag-utos siya sa kanyang koponan na umatras, ngunit tumakbo si Pram palabas. Sinabihan ng koponan si Pram na huminto, ngunit tumakbo itong papunta sa malaking grupo ng daga. Tuldok. Sa ibang lugar, pare-parehong may problema ang ibang koponan sa mga daga kaya mayroon na lamang 16 na kalahok ang natitira. Hinaharap ng pulaing koponan ang isang malaking grupo ng daga, pero sinabi ng kanilang leader na kumpiyansa sila na sila'y manatili sa likod at gumamit ng apoy SP. Ang Green Team ay waring walang kamalayan sa nangyayari sapagkat natuwa silang makita na ang kinatatakutan nila ay isang maliit na daga lamang. Sinubukan ng isang tanga na palayasin ito, ngunit naglabas ng sigaw ang daga, at sila'y na-swarm. Pagbalik natin, nakita natin na si Pram ay nasa loob ng hukbo ng mga daga. Iniutos niyang mag-focus at subukan ang hanapin ang nasa pamumuno. Tiwala siya na tinamaan na ito ng spell ni Romantica at determinado siyang hanapin ang maliit na crypter. Pagkatapos makipaglaban sa mga daga ng isang sandali, nakita niya sa labas ang isang bagay. Desperadong sinubukang sagipin ni Deezer si Pram sa pamamagitan ng paghihiwalay sa bundok ng peste. Iniisip ni Romantica kung dapat ba siyang umatake gamit ang kanyang airballs, pero itinuro ni Deezer na baka mapatamaan niya rin si Pram. Nagpanik si Deezer sa pakiramdam niyang muling mawawalan siya kay Pram tulad ng nangyari noon sa hinaharap. Gayunpaman, bigla na lamang, lumitaw si Pram mula sa tumpok na may isang malaking atake, at pinatay niya ang pinatay na daga. Inanunsyo na tapos na ang kanilang survival quest, ngunit dali-dali siyang pumunta kay Pram dahil nasa masama itong kalagayan, Manambibi by G. Tinanggap ni Pram ang papuri mula sa kanyang mga kaibigan, ngunit pagod na pagod siya. Sinabihan siya ni Deezer na magpahinga, kaya natulog ang bata. Inilagay ni Deezer si Pram ng ligtas sa ilalim ng isang puno, at namangha dahil natatakot si Pram sa mga daga. Sinabihan ni Deezer si Romantica na bantayan si Pram ngunit walang ibang sinabi habang naglakad palayo. Galit si Deezer sa kanyang sarili dahil dapat sanay na kaya niyang linawin ang quest nang hindi pinapagdaan si Pram sa lahat ng iyon. Neralisa niya na napalibutan siya ng kanilang pag-unlad at binaba niya ang kanyang bantay. Sinampal ni Tesser ang kanyang sariling mukha at banilinan ang kanyang sarili na narito siya para hindi muling mawala ang kanyang mga kaibigan. Bumalik siya sa kanyang mga kaibigan na nag-aalala sa kanyang mukha, pero sinabi niya na walang anuman iyon. Nabigla ang koponan ni Deezer na gusto niya pang maglakbay sa ulan, pero ipinaliwanag niya na dahil natagpuan na nila ang nakaraang clock tower. Patungo sila doon pero paalalaan ang kanyang sarili para sa isa pang bagay.
Plano niyang sundan ang perpektong ruta patungo sa kanyang layunin at ipinapangako na hindi nagagawa ng parehong pagkakamali. Sa ibang lugar, nakikita natin na nagulat ang pulaing koponan sa Asard kung paano sinunog ng kanilang pinuno ang buong lugar upang talunin ang kanilang grupo ng daga. Nanalo rin ang berdeng koponan sa kanilang laban, at ginamit ni Ases ang kanyang maikong yelo upang talunin ang kanilang mga daga. Sa wakas, narating ng grupo ni Des ang Clock Tower, at nakikita natin ang mga lider ng lahat ng natitirang koponan. Tinitigan ng koponan ni Est ang nakakakilabot na Clock Tower, at ipinaliwanag na sinumang huminto roon ang mananalo. Kumpiyansa sila na madali lang ito, pero nagsisimula ng humigop ang hangin. Agad na napagtanto ni AES na ito ay hindi karaniwang hangin, at kailangan nilang agad na ipagtanggol ang kanilang mga sarili mula sa sunod-sunod na mga salakay ng mahikang atake. Ang atake ay walang tigil at kahit na nasisira nito ang dalawang kasamahan mula sa koponan ni AES. Talagang isang ibang koponan ang gumagawa nito, at tinukoy ni AES na halos sabay ang pagtukoy at pag-atake. Sinabi ni S na iisa lang ang maaaring gumawa nito, at nakikita natin si Romantica sa tuktok. Ipinahayag na nadagdagan ng 2 miyembro ang mga na-eliminate, at iniisip ni Deezer kung gaano na lang kakaunti ang natitirang 15 na tao. Si Azesta at ang kanyang 2 kasama ay papunta sa tuktok, pero kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili mula sa alon ng mga atake ng hangin. Si Romantica ay tunay na magaling, pero humingi siya ng paumanhin kay Deezer dahil binabara ng kanilang mga kalaban ang lahat ng kanyang mga atake. Nabuko ang kanilang lihim, pero hindi nag-aalala si Deezer dahil pwede nilang pagtuunan ng pansin ang ibang koponan. Iniisip ni Romantica na siraulo si Deezer sa mungkahi dahil magkakaroon ng pagtitipon ng lahat ng koponan doon. Hinihingi ni Romantica ang isang sagot mula sa kanya nang siya'y ngumiti lang. Kaya, ibinubunyag ni Deezer na ang pagtitipon ng lahat ng mga koponan doon ay bahagi ng kanyang plano. Humihiling siya na sana ay tiwalaan siya ni Romantica. Kaya, binuksan ni Romantica ang apoy sa Green Team. Walang kaalam-alam ang 2 lalaki sa darating, at ang kanilang pag-alimana ay ipinaanunsyo. 13 mga kalahok ang natitira. Kaya, inihanda ni Deezer ang isang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan sa pader. Pinabuksan ni AES si Dante sa pinto ng tore, ngunit nagulat sila sa nakita nila na ang pula at berdeng koponan ay nagkasalubong na. Ang lider ng pula na koponan ay tinatawag na Gabriel at nagtataka siya kung ang koponan ni AES ang pumatay sa kanya sa labas. Sinaktan din ang berdeng koponan kaya pareho nilang pinaratangan ang AES ng kasuklam-suklam na gawa. Humihingi si AES ng patunay ng akusasyon kaya tinuro ni Gabriel na walang iba kundi sila ang makakagawa ng napakaraming mahihirap na spell ng sabay-sabay maliban sa kanila. Itinuturing ni AES na hindi sila maniniwala kung sasabihin niya sa kanila na isang beta na mag-aaral ang gumawa nito at napagtanto na ito ang plano ni Des. Ang plano ni Des ay gumana ng perpekto kaya't handa nang mag-higanti si Gabriel ngunit pinapayuhan siya ni Ases na manatili sa layo. Napatunayan ni S nang may pagkakumpiyansa na siya ang bahala sa kanilang lahat ngunit ito lamang ay ininis ni Gabriel. Nagpakawala siya ng matinding atake ng apoy at ang isa sa kanyang mga tagahanga ay nagsabi na ang kanilang leader ay ang pinakamalakas na Flame Mage. Ang tagahanga ay lubos na nasira ng isang A-Zest, at siya rin ay nagyelo ng isa sa kanila. Nagpa siya ang Green Team na magkasama sa pulang koponan dahil ito lamang ang paraan upang maging single ranker sila ngunit kaya naman ito naiwasan ng Jesus ng madali. Naririnig ang laban sa buong tore ngunit mabilis itong natapos. Ibinunyag ni Deezer na hindi pala talaga gumana ang kanyang plano at itinuturo niya na wala pang anunsyo. Ibig sabihin nito walang sino man ang na-eliminate at tumataas ang tensyon habang naririnig ng ating mga bida ang mayroong paparating sa hagdanan. Ito ay ang AES team, at ipinaliwanag niya na inilock lamang niya ang iba sa kanilang pwesto. Inaasahan ni Deezer na lahat sila ay magkakadurog-durog, ngunit nasira ito ni Ases. Ipinagpipilitan niya na ang plano niya ay baliw at ang lahat ay nagka-partner laban sa kanilang mga katapat. Sinasabi ni AES na kung talagang naniniwala sila na nararapat silang maging single rankers, kailangan nilang labanan at patunayan ito. At dito, ginamit ni AES ang kanyang yelo upang isoli nila ang kanilang sarili sa susunod na palapag at nagsimula na ang labanan. Agad na lumapit si Dante kay Romantica, at ipinaalala ni Purcell kay Pram na siya ang kanyang kalaban sa susunod na palapag. Mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Deezer, ngunit sinasabi ni S na bumangon siya dahil kumbinsido siya na hindi sapat ang atake upang tapusin siya. Tama siya dahil ang ating bata ay nagpapanggap lang at gumamit ng isang spells na tinatawag na Stone Break. Ang bato na tinamaan siya ay naging isang mapanganib na ahas ngunit na-freeze ito ni Asus bago ito makaatake.
Sinundan ito ng ating bata ng ilang kanyang inversing magic na Samaira sa kanyang yelo at nagtakip sa lugar ng alikabok. Hindi umatake si Deezer at umaasa lamang na may darating na tulong. Sa ibaba, kinontrol na ni Prol ang laban-laban kay Pram, at nagtataka siya kung bakit nagpalit ng espada si Pram. Banibiro ni Pram ang redhead na may mga kwento ng masyado kaya't sinugod siya ni Persal na puno ng galit. Tiwala siya na siya ay sisira sa maliit na bata pero nagulat nang hindi siya makasuntok kay Pram. Madali itong napagtanto ni Prol na ang kanyang kasanayan ay hindi sapat dahil si Pram ay isang kumpletong ibang fighter ngayon. Sinugod ni Pram ang taong ito sa dibdib at si Persal ay nagtataka kung paano ito naging malakas sa napakasikip na oras. Tinatanggihan ni Pram na sabihin sa kanya ang kanyang mga lihim sa tagumpay kaya't napuno ng galit si Persal at tinawag si Pram na beta trash. Madali ang laban para kay Dante habang siya ay madali na nagtatanggol sa mga atake ni Roman. Ang tiwala na si Dante ay nagtataka kung iyon na ba ang lahat na kayang gawin ni Romantica at nag-iisip si Romantica kung paano niya mapipigilan si Dante. Siya ay nasa malaking kahinaan sa mga laban ng close range at si Dante ay handang tapusin ang laban. Swerte para sa kanya, itinapon ni Des ang kanyang magic na Samaira sa yelo at nawala ang paningin ni Dante. Hindi niya ito isang mal. Aking problema dahil nawala na rin ang paningin ang lahat, ngunit sa di inaasahang paraan ay halos tamaan ni Romantica si Dante. Patuloy ang kanyang mga atake, at nagtataka si Dante kung paano niya alam ang kanyang lokasyon. Napagtanto ni Dante na gumagamit siya ng hangin upang mahanap siya at pinagdesisyonan ni Romantica na siya ay kailangang tapusin ang laban habang may fog pa. Sa kasamaang palad, mayroon si Dante na gamit na Nagel ilinaw sa fog kaya't siya ay nagbalik sa kontrol ng laban. Halos hiwain niya siya sa maliliit na piraso, at napagtanto ni Romantica na ang bagay sa kanyang leeg ay ang regalo na ibinalik niya sa kanya matapos siyang tanggihan ito. Ipinaliwanag ni Dante na ang kanyang maliit na kwintas ay sobrang maganda para sa isang ordinaryong tao, ngunit sinikap ipaliwanag ni Romantica na silang lahat ay mga mag-aaral anuman ang kanilang estado. Silang lahat ay tao, at hindi magbabago iyon. Pagod na siya sa lahat ng paghihiwalay, ngunit nakadiri si Dante sa pag-iisip na maihahalin tulad siya, isang dugong bughaw, sa isang ordinaryong tao. Si Romantica ay medyo naging moldita at humihingi na ito'y sabihin niya kung ano ang pagkakaiba sa kanilang dalawa. Para kay Dante, ang pagkakaiba ay lahat, klase, lakas, at talento. Magkaiba na sila mula nang sila ay isilang. May mga alaala si Dante kung ano ang nagawa ng mga ordinaryong tao sa kanyang ama, at tumatanggi siyang paniwalaan na pareho sila. Wala siyang kaalam-alam si Romantica tungkol sa kanyang nakaraan at iniisip lamang niya na siya ay isang baliw na lunatiko. Alam ni Dante na hindi niya maiintindihan kahit sabihin niya sa kanya kaya plano niyang gawin itong mahirap para sa kanya. Nililibot ni Dante ang lugar sa apoy na nagpapabangon kay Romantica na mag-counter sa hangin. Gayunpaman, ang kasanayan ni Dante ay masyadong mahusay at itinulak siya pabalik. Tumakbo si Pram sa kanyang tabi, at ipinakita niya na halos hindi siya nagtagumpay na mabuhay. Sinabi ni Dante kay Peril na magtago dahil handa na siyang patayin ang lahat ng mga ordinaryong tao. Kitang-kita na ang pagkasira ng pag-iisip ni Dante ngayon, ngunit kailangan ni Romantica ng oras para ibalik ang kanyang lakas. Handa si Pram na magbigay ng oras para dito, ngunit siya ay agad na nilamon ng atake ni Dante. Diretso si Dante kay Romantica, ngunit nakalaya si Pram upang iligtas siya. Siyempre, ito lamang ang mas nakapagpapakagalit kay Dante sa maruruming ordinaryong tao. Naalala ni Peril kay Dante na si Pram ang kanyang biktima, ngunit nawala na ng pag-iisip si Dante at nagdeklara na siya ang magtatapos sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag ni Pram na nakatutok si Dante ng husto sa pagsugpo kay Romantica kaya nagagamit niya ito. Napagtanto ni Romantica na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi niya kayang talunin si Dante at magiging pabigat lamang siya kay Pram. Ngunit may ideya siya at hinihiling kay Pram na dalhin ang matalim ang buhok na si Dante sa ibang lugar. Nasa kanya si Dante, kaya gusto niyang harapin siya mag-isa, at alam niya na gusto ni Pram makipaglaban kay Persil sa isang-on-isang laban. Sinasabi ni Romantica sa kanya na huwag mag-alala, ngunit alam ni Pram na nagsisinungaling siya. Alam niya na si Romantica ay sumusubok na isakripisyo ang kanyang sarili kaya tumanggi siya. Nagpahayag si Pram na magiging single rankers ang tatlo sa kanilang koponan, at wala sa kanila ang maiiwan. Naalala niya ang mga salita ng kanilang matapang na pinuno at ipinapaalala sa kanya na mas malakas na sila ngayon. Gusto ni Romantica na tigilan siya dahil nagpapaalala ito sa kanya ng kanilang tanga ni Des, pero hindi niya kayang pigilan. Nagpasalamat si Romantica sa bata sa pagbibigay inspirasyon at nag-hand prepare for battle ang dalawa.
Sa itaas, sinabi ni AES kay Zesser na hindi magtatapos sa parehong paraan ang laban na ito tulad ng nangyari sa seremonya ng pasok. Handa na ang aming bata na makipaglaban at sumasang-ayon na dapat nilang labanan ng buong tapang. Nagpapakita si AES ng lubhang makapangyarihang mahika, ngunit madali itong winasak ni Deezer. Gumamit naman si Est ng mahika upang gawin siyang mas madali ang paggalaw, ngunit nagulat siya nang ipakita ni Deezer na kayang-kaya rin niyang gawin iyon. Sinubukan niyang tapusin siya sa susunod na atake, ngunit sa isang pagnapak lamang ng daliri ni Des, winasak ang kanyang sumpa. Hindi binigyan ni Deezer ng pagkakataon na riksyonan ito habang sinundan niya ito ng mahika ng apoy, ngunit nagulat siya nang magawang iwasan ito ni Est sa pamamagitan ng pag-encase sa sarili sa yelo. Pinuri ni Deezer ang kanyang pagiging walang gasgas kahit saan, at napagtanto niya kung gaano kadelikado si Deezer. Ipinaabot ni Est ang kanyang labis na pagkabigla dahil sa lahat ng aspeto ng labanan, mana, mahika, bilis, labanang kamay-kamayan. Mas magaling siya kaysa sa kanya sa lahat ng iyon, ngunit sa anumang kadahilanan, nahihirapan siya labanan ito. Ang aming si Deezer ay nagbigay sa kanya ng kanyang kilalang ngiti at sinabi na kailangan niyang magkaroon ng mas maraming saya. Determinado si Est na kulang lamang siya sa karanasan. Sumugod si Est, ngunit inasahan na ito ni Deezer kaya kanyang kinontra. Magaling naman si Est dahil ikinaiwas niya lahat ng kanyang mga bola ng apoy. Pumasok siya para sa isang tusok ng espada, ngunit ginamit ni Deezer ang isang mahika upang palakasin ang kanyang lakas at pigilin ito. Nakapagtataka si Est dahil kahit siya ay nanunumbalag sa kanyang lakas, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit hindi niya siya mapatatalo. Tumitindi ang labanan, ngunit nagtataka si Deezer kung nag-e-enjoy ba si Est, at ipinakita niya kung paano siya malamang hindi pa nagkakaroon ng laban-laban sa karapat-dapat na kalaban. Tumingin si Deezer sa hinaharap na naalala kung paano laging bored si Est dahil wala siyang katapat sa labanan. Wala siyang alam si Est sa tungkol sa katuwaan na tinutukoy niya at basta na lamang nagpahayag na siya ang magtatagumpay laban sa kanya. Inuutos ni Deezer na ibigay niya ang lahat ng kaya niya, ngunit siya ay sobrang nauuna na sa kanya. Nag-uumpisa ng tumindi ang mga bagay habang naghahanda si Zes ng isang atake tawag niya sa The Frozen Throne. Ang buong kwarto ay nababalot ng yelo at nakikilala ni Deezer ito bilang Vision Magic, isang uri ng mahika na hindi niya kayang pasukin. Umiupo si AES sa kanyang trono at sinabihan si Deezer na maging handa. Halos agad, si Deezer ay umaatres sa mga piraso ng yelo at namangha nang makita niya ang kakaibang dami ng mga magic circle na nilikha ni AES. Ginagamit niya ang mga ito sa pag-atake, ngunit hindi takot si Deezer. Ipinaliwanag niya na sa loob ng Frozen Palace ng Vision Magic, maaari niyang gamitin ang kanyang mahika ng walang limitasyon. Ito ang trump card na ginamit niya bago bumalik si Deezer sa nakaraan. Napaka-advanced ng abilidad na ito kaya nagulat siya na agad itong magamit ni AES. Wala talagang bahid ng takot si R-Boy dahil kayang i-handle ang mga atake na ito. Patuloy si AES sa paggawa ng mas maraming circle, ngunit sinisira lang ito ni Deezer. Sinabi ni Deezer nang may kumpiyansa na hindi mahalaga kung gaano karami ang gawin niya, hindi niya maabot ang kanyang mahika. Naunawaan ni AES na siya ay umaatres sa bawat spell agad at nagtataka kung mananalo ba siya gamit ang kanyang espada. Natuklasan niya na hindi mag-isa ang espada niya at ang mahika niya ang magtataas sa kanyang laban, pero mayroon siyang naisip na ideya. Ipinakita ni AES na alisin ang kanyang Vision Magic, ngunit nagulat si Deezer at namangha nang ma-realize kung bakit niya ito ginawa. Sa ibaba, pinagtatanggol ni Prem ang sarili laban kay Dante at nagawa niyang ito'y maglupusay. Iniisip ni Romantica na kailangan nilang talunin si Dante bago sumali ang spiky redhead sa laban, pero huli na dahil sinabihan ni Dante si Peril na tumulong. Pinagtatawanan siya ni Peril dahil sinabi ni Dante na kaya niyang solohin ito, pero ipinaliwanag ni Dante na ayaw niya nang sayangin pa ang kanyang mahalagang buhay sa pakikipaglaban sa mga karaniwang tao. Ang dalawang bida ay umatake sa aming mga bayani at nagresulta ito sa isang mahirap na sitwasyon dahil napakagaling ng kanilang samahan. Maayos na nailaban ni Prem ang unang atake ni Peril, pero mabilis na lumalapit si Dante, at nakabawi na si Peril sa kanyang espada. Mukhang masama na para sa aming mga bayani, pero iniisip ni Romantica si Deezer at nagkaroon muli ng kumpiyansa. Sinabihan niya si Prem na umupo at naglabas ng napakalakas na atake. Sa itaas, binago ni AES ang kanyang sandata patungo sa mahiwagang espada, ang pinakamabisang paraan ng atake na maaaring gamitin lamang ng mga Magic Knights. Karaniwan, kinakailangan ng 10 taon upang masanay sa skill na ito, pero napagtanto ito ni AES sa isang iglap.
Nag-umpisa si AES sa kanyang atake, kaya sinubukan ni Deezer na itaboy siya gamit ang isang spell, pero hindi ito nagpapigil sa kanya. Satisfied si AES dahil nakahanap siya ng paraan ng pag-atake na hindi kayang baligtarin ni Deezer, kaya't fumabol siya para sa huling suntok. Nasira ang daga ni Des, at nagdiwang si AES sa kanyang tagumpay. Sa kasamaang palad, maaga ang kanyang selebrasyon nang ma-realize niya na ginagamit ni Deezer ang kanyang inversing spell. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang maaaring baligtarin niya, ngunit nagulat siya nang makita na ang kanyang spell ay nagaganap sa buong tower. Noong mga sandaling iyon, inanunsyo na natapos na ang quest. Ang mahiwagang kapangyarihan ng nakaraang clock tower ay naputol na, at ito ay tumigil sa paggana. Ito ang wakas ng final round ng rangkang tournament. Hindi na kailanman tatawagan ang clock tower ng mga demon, at si Deezer ay inanunsyo sa lahat bilang ang taong nakatapos ng quest. Ang mga taong nanunood ay nagpapalakpakan, at may halo ng magkakaibang damdamin ang mga guro tungkol sa resulta. Si Bridget ay syempre, masaya, ngunit ang malaking lalaki na nasa pangangasiwa ng Blue Moon Group ay tumanggi na kilalanin ng mga karaniwan bilang mga nanalo. Nagpunta pa siya hanggang sa puntong akusahan si Bridget ng pandaraya. Sa isang paraan, ang lalaking ito ay talagang nagsisikap na mag-discriminate at ipinunto na imposible para sa isang karaniwan na mapantayan ng isang Magic Knight at linisin ang isang Shadow World. May mga iba pang mga tao na nag-akusa rin laban kay Bridget, na nagbigay ng impormasyon sa team ni Deezer. Swerte na mayroong mga guro na may katinuan, at ipinunto nila na walang ebidensya laban sa kanya, at lahat sila ay nakakita kung sino ang nanalo ng patas at tuwid. Si Jesus na may ponytail ay nananatiling kalmado at ipinaalam sa kanyang assistant na mayroon na siyang mga pinili na mga single ranker bago pa magsimula ang meeting. Sinabi ng matandang ito na ang layunin ng meeting ay para lang marinig ang kanilang opinyon, kahit na ang kanilang mga opinyon ay walang saysay na hindi karapat-dapat pakinggan. Ang taong tila si Jesus na naglalaro ng hockey sa kanyang libreng oras ay pinabasa sa assistant ang mga pangalan ng siyam na single rankers, ngunit hindi natin narinig. Sa ibang dako, ibinunyag ni Dessa na ang orihinal na plano niya ay para magtagal ang kanyang team hanggang sa ma-eliminate ang ibang kalahok. Ang pagtatapos sa top 9 ay sapat na para gawin silang single rankers, pero naintindihan ito ni AES at pinigsi na lang lahat. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang team ay nakatuon sa pakikipaglaban sa kanila na hindi nila na-realize ang tunay na plano. Dumating ang team ni Des sa tower ng kaunti bago pa ang lahat at nagsimula siyang mag-analisa ng tower. Isang sinaunang tower ito kaya't napakahirap, at nauubusan na siya ng oras. Bago pa siya natapos sa kanyang one-on-one laban kay AES, halos wala na siyang oras. Naintindihan ni AES kung gaano kasikat ang ating boy dahil hindi siya nakafocus sa kanilang laban, palaging tinitignan ng mas malaking larawan, katulad ng ginawa niya sa entrance exam. Na-realize ni AES na laging nasunod niya ang tadhana ni Des at inaamin niya na siya ay talagang nasapawan nito sa lahat ng aspeto. Si Deezer, syempre, ay modesto pa rin at sinabi na kung mas mabilis pa ang espada niya, baka siya ang mananalo. Dumating si Prem upang magpatama at ipinunto na kung ginawa ni AES iyon, sila ang maglalaban sa kanyang pwesto. Napatumba na nila si Heron sa puntong iyon at handang patumbahin siya kung kinakailangan. Pinuri ni Deezer ang kanyang team sa magandang trabaho, pero nagpapanggap si Romantica na ayaw niya ang pagpapakamot sa ulo. Kitang-kita na close team sila, at malungkot na umalis si AES para makita si Professor Furman, ang instructor na nasa pangangasiwa ng Blue Moon Group. Bago siya umalis, nagpakumbaba si Zess at nagtanong kay Deezer kung pwede siyang sumali sa kanyang grupo sa training. Sinabi ni Romantica kay Deezer na huwag siyang hayaan, ngunit sinabihan niya si S na sumama sa kanila sa lugar ng pagsasanay sa umaga at pagkatapos ng paaralan. Galit na galit si Romantica, ngunit sumang-ayon si S. Pagkatapos nito, pumunta ang team ni Des sa kanya-kanyang bahay para makita si Bridget bago niya ibunyag kung sila ay naging mga single ranker na. Lumabas siya ng isang napakalaking cake, galing ito sa isang bakery kung saan pumipila ang mga tao ng kalahating araw para kumain ng mga natira sa sahig na tinapakan ng mga tao habang lumalabas na may hawak na tinapay. Napakasikat ng lugar na ito kaya't mayroong mga reserbang cake para sa susunod na 3 taon. Iniisip ni Romantica na magandang balita ito, pero ipinakita ni Bridget na hindi sila pumasa. Sa kabutihan naman, may sense of humor itong babae at nagbibiro lang pala siya, kaya't binati niya ang 3 sa kanilang opisyal na pagiging single rankers. Sila ang unang mga karaniwan na na-promote sa Alpha Class, kaya't nagdiwang silang lahat. Nagpasalamat si Deezer sa tulong niya, ngunit tinukoy ni Bridget na sila ang nagtrabaho ng gusto habang sila ay kumakain ng maraming cake.
Naalala ni Bridget ang isang alaala noong nakaraan, si Deezer ay isang little nerd lamang, kaya't humingi siya kay Bridget ng tulong sa mahika. Tinulungan niya ang isang nerd sa loob ng maraming taon, at naging boss mage na si Deezer ngayon. Patuloy silang kumakain ng napakaraming hindi malusog na matamis na dessert, at iniisip ni Bridget kung gaano nakahusay si Deezer. Makalipas ang ilang panahon, handa na ang mga kaibigan ni Des na mag-enjoy dahil sila ay may break mula sa paaralan. Pagbalik nila, nasa alpha class na sila, kaya't ito na ang huling pagkakataon nila para maglibang bago sila maging abala. Si Deezer ang pinaka-responsable sa grupo, kaya't medyo nag-aatubiling sumama, ngunit sa huli, napapayag siya ng kanyang mga kaibigan na pumunta sa mall. Ang fun na sinasabi ay nagsimula sa paglalakad-lakad lamang habang sinusubukan ni Romantica ang iba't ibang outfits. Para kay Deezer, okay lang naman ang hitsura niya, pero nagalit si Romantica dahil gusto niyang marinig ang mas kakaiba. Nagdesisyon siya na subukan pa ito at pumunta sa ibang tindahan. Sinimulan ni Deezer na sabihing, ang ganda mo, at bagay sa iyo yan. Iyon ang gusto marinig ni Romantica, pero nagalit siya nang malaman na si Deezer ay nagsasalita pala kay Pram. Ninakaw ng maliit na brat ang atensyon na ikinapikon ni Romantica. Pagdating naman sa pagpili ng damit para kay Deezer, pinatahimik ni Pram si Romantica dahil kailangan niyang mag-focus. Hindi makapagpas siya si Pram, kaya't nag-signal si Deezer kay Romantica na sana ay tulungan siya sa sitwasyon. Sumagot si Romantica na hindi mapipigilan si Pram kapag ganyan na siya kaya't kailangan na lamang maghintay si Deezer kahit hindi siya mapakali sa pag-bend down. Sa wakas, natapos din itong masama at hindi makapaniwala si Romantica na mas matagal pa sa shopping si Pram kaysa sa kanya. Sabi nila okay lang dahil masaya si Pram, at pumunta sila sa susunod na lugar. Biglang lumitaw si Est at ipinaliwanag na gusto niya ng ibang pagkakasaya paminsan-minsan. Medyo awkward ang sitwasyon, kaya't inimbita ni Deezer siya na sumama sa kanilang grupo. May hindi maunawa ang pagkakamali si Est sa imbita ni Deezer at sumang-ayon siya sa rematch para sa rangkang tournament. Ayaw na sana lumaban ni Deezer, pero inilantad ni Est na biro lang pala iyon. Iniisip ni Deezer kung paano maaaring malaman dahil para siyang hindi marunong magbiro sa kanyang buhay. Sumali naman sila sa iba na nagsisimula ng mag-enjoy sa isang arcade. Todo concentrate si Pram sa claw machine at nagtagumpay siya sa kanyang papremayo. Nagdiwang si Romantica sa kanya, pero nagulat sila nang makita si Deezer na kasama si Zest. Nagpalit si S ng lugar kasama si Pram para maupo si Pram sa tabi ng kanyang paboritong tao, si Deezer. Medyo nasolusyonan na ito, pero hindi makapaniwala si Romantica na siya'y niloko. Nagsuggest si Deezer na maglaro ng air hockey, pero nagalit muli si Pram nang mapunta siya sa kabilang team. Galit na galit si Romantica buong oras at nagpadala ng masamang tingin kay Zest. Nag-umpisa na ang laro at naging seryoso na. Nag-remind si Dessa kay Romantica na laban sila sa pinakamahuhusay na mga ngalakal ng espada at Magic Knight ng Academy. Binalaan niya siya na huwag magpakampante, ngunit ang mapangahas na Romantica ay nagsasabing alam na niya iyon. Hindi niya namamalayan kung gaano kahalaga ang sitwasyon. Gayunpaman, habang sinasabi ni Primo na tapusin niya ang laro ng mabilisan, hindi niya kayang manatili sa kabilang koponan at gustong mag-partner kay Deezer sa susunod na laban. Nag-umpisa si Pram sa laro, at kailangang gamitin ni Deezer ang kanyang mabilis na reaksyon sa pagtira ng pako. Hindi pinabayaan ni Est na makascore ang puck, ngunit si Romantica na ngayon ang sumunod na magtutok. Inisend niya ito patungo at diretso itong pumasa sa dalawang tagabantay. Hindi sila makapaniwala, ngunit mas lalong nagulat nang makita na nag-power up si Romantica. Ipinakita niya kung gaano kalaking pagkakamali sa kanilang paghahamon sa kanya sa air hockey dahil espesyalista siya sa wind magic. Plano niyang turuan sila ng konti, pero pinuna ni Deezer kung gaano hindi patas ang paggamit ng mahika. Wala itong pakialam si Est, ngunit nag-aalala si Deezer dahil tiyak itong magdudulot ng problema. Napatunayan siyang tama nang ipadala ng Zest ang puck pabalik, ngunit ginamit ang kanyang ice magic upang baguhin ang takbo nito. Nakakuha sila ng puntos at naalala ni Doha kung gaano kaiinisan ni S ang pagkatalo. Lalong nagpainit ito kay Romantica, kaya't nagpatuloy ang tensyon sa laban. Nahalata ni Deezer ng sandali habang iniisip ang kinabukasan, ngunit binawi siya ni Romantica sa kasalukuyan dahil ang puck ay patungo na sa kanya ng mabilisan. Agad na binura ni Deezer ang isang Z-spell, sinira ang yelo nito. Inilunsad niya pabalik ang puck at nagtamo ng puntos, naka-impress sa lahat. Natutuwa lang si S na handa na siya sa totoong laban at sinabi ni Deezer na ngayon lang magsisimula ang tunay na laro.
Matapos nito, nagpasalamat si Est sa kanila dahil sa magandang pagbabago ng takbo na hinahanap niya, at umalis na siya. Umaasa si Romantica na hindi na niya kailangang makita si Est kailanman, pero ibinalita sa kanya ng mga lalaki ang masamang balita. Binigyan siya ng paalala na magti-training sila kasama si Est at lahat sila ay magiging nasa Alpha Class pagkatapos ng bakasyon sa paaralan. Nakakuha ng unang sulyap si Romantica at Pram sa silid-aralan ng Alpha Class. Nagpakita na naman ng kakaibang ugali si Pram at ipinakita na mayroon siyang si Deezer bilang wallpaper sa kanyang bagong tablet. Nasasabik si Romantica para sa bagong taon sa paaralan, at dumating na si Deezer para dalhin sila sa umaga sa kanilang ensayo. Sa ensayo, tinanggap nila ang bagong kasama na si Est at nagsimula sa ilang stretching. Lumipat sila sa pagtuturo ng paggamit ng espada, ngunit hindi natuwa si Romantica nang makita na kaya ni Azest na tumapat kay Pram. Hindi nagtagumpay si Est na ilagay ang bola sa loob ng bilog kaya lumakad si Romantica upang ipakita kung paano ito gawin ng propesyonal. Nasiyahan si Romantica sa kanyang sarili pero ibinunyag ni Deezer na mayroon pa siyang mga bola para sa kanya. Marami nang na-practice si Romantica kaya't madali niyang nailagay ang lahat ng bola sa bilog. Ibinunyag ni Dessa na mayroon pa siyang mas maraming bola pero sawa na si Romantica. Sa huli, natapos na ang ensayo, at pinuri ni Isaac si Dessa sa kanyang paraan ng pagsasanay. Binigyang diin niya na kaya niyang tukuyin ang bawat lakas ng bawat isa at sumasabay dito. Natapos na ang ensayong umaga, at magkikita sila muli pagkatapos ng paaralan. Pagod na si Romantica sa kakalaro ng mga bola ni Deezer, kaya't tinanong siya kung maaaring magpahinga ng konti sa umaga. Sa kasamaang palad, hindi nila ito maaaring gawin dahil nalalapit na ang oras at ang susunod na labanan ay totoong laban na. Kung may magkasalungat, maaari nilang mawala ang kanilang buhay. Magiging mahirap ito, pero kailangan niya ang dalawang ito para maging mas malakas. Naniniwala ang team ni Des na dadalhin sila nito at lubos silang nasisiyahan sa kanilang hinaharap. Sa klase, ipinaliwanag ng guro na patuloy pa rin ang laban sa pagitan ng tao at ng Shadow World. Patuloy pa rin ang sakunang ito taon-taon na nagdudulot ng pinsala sa kanilang mundo. Dahil dito, ang Erosion, ang kanilang kontinente ay ngayon na lamang kalahati ng dating sukat nito. Sa magandang balita, ang kanilang tagumpay sa paglilinis ng mga Shadow Worlds ay 99.9%. Nakakapigil na sila ng dumimula sa mga Shadow World dahil sa kapangyarihan ng mga Magic Gems. Lumalabas ang mga Magic Gems kapag naililinis ang isang Shadow World, at naglalaman ito ng napakalaking halaga ng mana. Gayunpaman, hindi ito magamit sa ganoong kalagayan. Isang proseso ang imbento ilang taon na ang nakalipas upang magamit ang kapangyarihan. Bilang resulta, ang mana na nilikha ay nagdulot ng maraming teknolohiya. Nagtanong ang guro sa mga mag-aaral kung sino ang imbentor ng prosesong ito at tinawag si Romantica, na halos mahimbing na sa antok, upang sagutin ang tanong. Sa kabutihan ni Deezer, binigay niya ang sagot at nailigtas ni Romantica ang kanyang sarili mula sa kahihiyan. Ang klase ay nagtatapos, ngunit si Deezer ay nagpupumilit na ipakilala ang kanyang koponan kay Professor Preload. Siya ay namamangha sa mga miyembro ng koponan, kahit si Romantica na palaging natutulog. Nagulat si Preload nang malaman na kailangan ni Deezer ng tulong, kaya't pumunta sila sa kanyang opisina. Iniisip ni Preload na kailangan ni Deezer ng suporta para sa kanyang party. Bawat party ay may karapatang makatanggap ng suporta mula sa akademya at sa Magical Tower, ngunit sa kasamaang palad, lumipas na ang deadline. Hindi yun ang isyo, at ibinigay ni Deezer ang isang form ng kahilingan sa kanya. Gusto ni Deezer na itakda ang kanyang party upang bantayan ang isang tiyak na sangay ng Magical Tower. Nagulat si Preload na gusto nilang protektahan ang tower, ngunit tinanggihan niya ito dahil wala siyang dahilan para pahintulutan ito. Humingi siya ng paumanhin ngunit gusto niyang malaman kung bakit ito naisip ni Deezer. Nilabas ni Deezer na alam niyang nakaimbak ang isang mahiwagang bato na tinatawag na Tear of a Journal sa Helly Branch. Natarante si Preload at inuutusan siyang sabihin kung paano niya nalaman iyon. Lalo pang namangha si Deezer nang sabihin niyang sa loob ng 10 oras, may isang tiyak na grupo na susubukan itong magnakaw. Tuluyang hindi makapaniwala si Preload, at ipinakita ni Deezer na ang pangalan ng grupong ito ay ang Outers. Halos magka-heart attack si Preload sa gulat dahil hindi niya maisip kung paano alam ni Deezer ang tugon ng Regerl at ang pag-iral ng mga Outers na naghahanap ng Magic Gems. Ito'y top secret na impormasyon. Sa loob lang ng ilang araw, si Deezer ay nasa beta class, kaya't hindi niya maunawaan kung paano niya alam ang lahat ng ito. Wala nang oras si Deezer para ipaliwanag at sinabi na kinakailangan nilang gawin ang isang bagay bago nakawin ang Magic Gems.
Inulit ni Deezer ang kanyang kahilingan na pahintulutan silang bantayan ang sangay dahil siya lang ang makakagawa nito para sa kanila. Sa loob ng 10 oras, sa punong tanggapan ng Magical Tower, makikita natin ang isang kilalang mukha mula sa hinaharap, ang nagmamalaking mage na may pangalang Master Zod. Siya ay ini-inform ng isang nagugulumihang lalaki na ang Hairy Branch ay nasa ilalim ng pagsalakay. Pumunta si Master Zod upang tingnan kung sino ang magbabantay sa sangay at nakita niyang isang mag-aaral na hindi pa niya nakikita dati ang magiging tagapagtanggol. Sa labas ng tornilyo, may isang lalaki na tumatakbo na may hawak na maraming tinapay. Sumabog siya sa isang malaking mata at nahulog, ngunit nagawa ng estranghero na levitate ang pagkain. Humingi ng paumanhin ang bata sa napakaseryosong mabigat na lalaki, ngunit sinabi ng lalaki na okay lang at nagtataka lang kung nasaktan ang bata. Ayos naman ang bata, kaya't tinutulungan siya ng nakakatakot na lalaki. Gusto niyang malaman kung bakit nagmamadali ang bata, kaya't inilabas ng bata na may kapatid siyang naghihintay sa kanilang bahay na gutom. Nagugutom ang kanyang kapatid, kaya't inirerekomenda ng malaking lalaki na bumilis ang bata pauwi. Bago siya pinaalis, sinabi ng malaking lalaki na dapat mas maingat ang bata dahil nagiging peligroso ang mga bagay sa gabi. Nagbago ang sitwasyon nang bigla nang itapon ng malaking lalaki ang tinapay sa lupa at yuyupiin ito. Ito ang eksaktong uri ng gulo na kanyang tinutukoy, kaya't sinabi ng lalaki na maging maingat ang bata sa susunod. May lumitaw na kasunod niya, nagtatanong kung dapat bang tapusin ang buhay ng bata. Nagpasya ang lalaki na hayaan siyang mabuhay, at nakikita natin na siya ay patungo sa Tower of Magic. Pagkatapos niyang umalis, nakikita natin na ang mahinang bata ay si Deezer pala. Dumating ang malaking lalaki sa harap ng entrance ng Tower of Magic kung saan siya ay naglalagay ng kanyang maskara. Sinasabi niya sa kanyang mga tao na oras na para simulan, at ipinapakita ng kanyang malaking hukbo ang kanilang sarili. May isang walang katapusang bilang ng mga sundalo, at ipinapag-utos ng malaking lalaki sa kanilang lahat na ihanda ang mga ensayo. Sinasabi niya sa kanila na magpaputok, kaya't bumubuhos ang mga ensayo ng apoy at yelo sa Tower of Magic. May isang malakas na depensa na nagpoprotekta sa lugar, ngunit inaasahan ito ng malaking lalaki mula sa dakilang Tower of Magic. Ang depensa ng Mahika ay napakalakas, ngunit tiyak ang lalaking ito na kayang magtagumpay. Tinatawag niya ang isa pang pagsalakay ng kanyang mga tauhan at inihayag na hindi kayang hadlangan ng depensa ng tornilyo ang dalawang magkaibang uri ng atake ng sabay. Ang pangalawang pagsalakay ay gumagamit ng pisikal na atake sa tower, at sinasabi ng malaking lalaki sa lahat na ituloy ang pressure. Lahat ng atake ay naglalagay ng napakalaking presyon sa barrel, at sa huli, ito'y naglupasay. Lahat ng goons ay nagmamadaling pumasok, at ang ilang mga gwardya sa loob ay humaharang sa mga intruder. Iniutos ng malaking lalaki sa kanyang mga tauhan na alisin ang lahat ng mga ito, at madali na nilang biniblock ang mahina at munting atake ng mga gwardya. Nagaganap ang mga laban ng espada sa lahat ng dako, ngunit napapansin ni Kren, ang malaking boss, na may suot na armadura ang mga gwardya. Pumupunta si Kren sa harap ng laban at nagiging invisible. Ang ibang mga gwardya sa ibang palapag ay nagmamadali para tulungan ang iba, ngunit si Kren ay lumilitaw pagkatapos nilang umalis. Tinatawag ni Kren silang lahat na mga hanggal ngunit napagtanto niyang may kakaibang bagay sa kanilang kilos. Dumating siya sa kanyang pupuntahan, at makikita natin na ang kanyang target ay ang Tear of a Journal. Pinapalibutan ni Kren ang mahiwagang gem ng kanyang mga tauhan, at ginagamit nila ang lahat ng ensayo sa aklat upang atakihin ang depensa nito. Ngunit nabigo ang kanilang atake, kaya't sinasabi ni Kren sa lahat na umalis sa kanyang daraanan upang magawa niya ang kanyang gawain. Ginamit niya ang isang spell na tinatawag na Earth Rage at lubusang sinira ang barikada. Sinira rin niya ang kahon at nagulat sa kagandahan ng mataas na antas ng gem. Noong mga sandaling iyon, lahat ay nagulat dahil sa isang boses na tila babaeng tumatawag sa kanila bilang mga outers at sinabing itigil ang kanilang ginagawa. Ang boses ng babaeng iyon ay talagang si Pram at sinabihan niya silang sumuko. Nagtataka silang lahat kung ano ang ginagawa ng isang bata doon, at tinago ni Krikken ang kanilang gem. Gusto niya malaman kung paano nalaman ng bata na sila ay mga outers, at kaagad na pagtanto ni Prem na ang nakamaskarang lalaki ay tunay na malakas. Hindi sumagot si Pram sa kanya, kaya iniutos niya sa kanyang mga tauhan na puksain ang bata. Sinubukan nilang gamitin ang Mahika upang gawin ito, ngunit maingat na inilegan ni Pram ang lahat at pinalambot si Kren. Pinahina ni Pram ang kanyang mga kalaban at natukoy na may 2 swordsman at 4 na mages. Ang kanilang lakas ay tila katulad ng kay Romantica, at madali nitong sinira ang kanilang Mahika. Nagpasya ang mga tauhan na manatiling malayo dahil sa malakas daw si Pram laban sa Mahika,
ngunit hindi nila alam na ang ating binata ay magaling din sa malapitan at mabilis siyang makalapit. Sobra na si Kren sa panunood ng isang maliit na bata na Samira sa kanyang mga tauhan, kaya ginamit niya ang isang untangle spell upang pigilin si Pram sa kanyang mga galaw. Sa hindi makagalaw si Pram, ginamit ni Ken ang isang earth spell upang lumikha ng kamao at saktan si Pram sa tiyan. Pinuri ni Kren ang galing ng maliit na bata ngunit sinabi na kulang pa ito sa karanasan. Gumamit si Kren ng isang chain spell upang subukan siyang hulihin, ngunit sinabi ni Pram na mabagal ito. Lumilitaw na isang diversion lang ito dahil hinarang niya si Pram sa isa pang spell. Alam ni Kren na isang mag-aaral sa Heaven ang bata kaya nais niya itong magkaroon ng aral sa karanasan na ito. Ngunit linawin niya na dapat munang mabuhay si Pram sa sumunod nitong atake. Nasa delikadong kalagayan si Pram dahil sa atake ng mga tauhan ni Kren, ngunit nauwi sa pagligtas siya ni Romantica sa tamang oras. Nanatili siya sa lihim kaya lubos na nalito ang lahat, at sinugod niya ang mga ito. Isa sa mga tauhan ay nag-alay ng buhay upang iligtas si Kren mula sa pagtama. Napansin ni Kren na ang mga atake ay hindi sapat para tumagos sa armadura, ngunit sa kung anong dahilan, malubha pa rin ang pinsala. Madali niyang binaril ang mas marami pang atake ni Romantica at nagpatuloy ang kanyang pagsusuri. Ang kanyang accuracy, speed, at bilang ng mga spell ay nagpapaisip sa kanya kung meron pang ibang sumasalakay. Ang atake na ito kasama na ang kakaibang kilos ng mga gwardya ay nagpapaisip sa kanya kung paano nila nalaman na parating sila. Iniisip ni Kren na dapat manatili siya sa layon at sinabihan ang lahat ng mga tauhan na sakupin siya. Gumuho ang mga pader sa paligid ni Pram, at iniwan ni Kren ang kanyang kalaban. Sinira ni Pram ang ilang tauhan sa kanyang daan upang pigilan si Kren, ngunit sinalubong lang siya ng isa pang tauhan. Halos mapanalo ni Pram ito pero nagpapaghanda na si Ken ng isang spell bago umalis. Napilitan siyang umatras si Pram, ngunit saglit lang ito. Sumubok siya ulit pero may walang katapusang dami ng mahika si Ken. Isa siyang uri ng tirano dahil ang sumunod niyang atake ay hindi tumama kay Pram ngunit ang kanyang sariling tauhan ang bumagsak sa lupa. Hindi makapaniwala si Pram na gagawin ito ng lalaking ito sa kanyang sariling sundalo, pero ibinunyag ni Ken na mayroon naman daw siyang maraming kapalit. Sinubukan ni Pram siyang saktan pero nabigo, at sinabi ni Ken na bagamat mahusay ang espada niya, walang saysay ang kanyang mga atake. Nagsimulang magpalibot si Kren sa kanyang sarili ng mga bato, kaya nagsikap si Pram na subukang tibagin ito. Sinabi ni Kren na wala ng pag-asa dahil patuloy na dumadating ang mga bato, at nalulungkot siya dahil sa kakulangan ng mga galaw ni Pram. Hindi lang iyon, natuklasan na rin niya kung saan nanggagaling ang mga ibang atake, at pilit nilang inilabas si Romantica sa kanyang pagtatago. Hindi inaasahan ni Kren na makakasagabal ang mga bata sa kanyang plano, at nagtataka kung sino ang nag-uudyok sa kanila. Maliwanag na alam nila na parating siya, at gusto niya malaman kung paano. Tinanggihan nila na sagutin ito, pero binalaan sila ni Ken na kung hindi nila sasabihin, haharapin nila ang isang bagay na mas nakakatakot pa sa kamatayan. Hindi takot si Romantica sa kanyang mga banta, kaya sinugod siya nito. Kailangan tulungan ni Pram si Romantica, kaya sinabi niya kay Romantica na huwag na siyang mag-udyok sa lalaki. Hindi talaga gusto ni Romantica ang lalaking ito, at sinimulan siyang maglabas ng ilang airballs na nagpapakita ng kahusayan sa kontrol. Pinuri siya ni Kren sa kanyang accuracy, ngunit ipinaliwanag na kulang siya sa lakas. Sinuntok siya ni Romantica ng malaking bato at nagpasalamat sa kanya sa aral na ibinigay. Nag-atake sila sa isa't isa pero nagkanselahan lang sila. Sinubukan ni Pram ang umatake sa gitna ng kalituhan, ngunit tapos na si Ken sa larong ito. Naghanda siya ng isa pang atake na nadama ni Romantica na totoong mapanganib, kaya sinabihan niya si Pram na umalis. Gumamit si Kren ng mas malakas na bersyon ng Earth Rage na Samira sa buong kwarto. Nakalaya si Kren at nakita natin na halos hindi nagtagumpay ang ating mga bayani na mabuhay. Sadyang napakalakas ng lalaki kaya kahit paano, hindi sila lubhang nabahala at iniisip lang nila na dapat mag-ensayo pa ng mabuti si Deezer. Nakikita natin kung bakit hindi sila nabahala dahil sa palagay nila ay maayos nilang natapos ang kanilang bahagi ng plano. Sa ibaba ng tornilyo, ipinagdiriwang ni Kren ang kanyang tagumpay ngunit iniisip na hindi niya inaasahan na handa sila para sa kanyang raid. Nagpapasalamat siya kay Zod sa handang kondisyon ngunit masaya siyang nakamit niya ang kanyang misyon. Siyempre, sobrang gulat siya nang dumating si Deezer upang pigilan siya. Napagtanto ni Kren na ito pala ang bata mula kanina, at nagpasalamat si Deezer sa kanilang munting pagtatagpo. Parang naging komedyante si Deezer nang sabihin niya kay Kren na nandoon siya para kolektahin ang bayad sa tinapay na sinira niya.
Hindi maintindihan ni Ken kung paano natuklasan ni Deezer kung nasaan siya, kaya ipinakita ni Deezer ang mahika na nanggagaling sa kanyang kamay at ipinaliwanag na nilagyan niya si Kren ng kanyang mana noong unang magkamayan sila. Nagkaroon na ng mga sagot si Kren sa lahat ng kanyang mga katanungan dahil malinaw na ngayon na si Deezer ang dahilan kung bakit alam ng lahat tungkol sa kanyang raid. Nagkaroon ng magandang halakhak si Ken habang pinupuri ang kilos ni Deezer lalo na't siya'y bata pa. Bigla siyang nagpak-serious at sinabi kay Deezer na pagsisisihan niya lahat. Naghanda siya ng isang atake na tinatawag na Doom Fist na kumalat sa buong tunnel. Maraming mga kamao ang lumitaw mula sa mga pader ng tunnel. Ngunit namangha si Ken nang wasakin ito ni Deezer. Nagpakita si Deezer ng kanyang galing, kaya sinabi niya kay Kren na oras na para ibalik ang ninakaw niya. Sinubukan ni Kren na atakihin si Deezer ng ilang beses ngunit nabigo siya palagi at nagsimula siyang isipin kung baka ini-inverse ni Deezer ang kanyang mga spell. Hinatulan ni Kren na imposibleng baligtarin ang mga spell, kaya't sinubukan niya ang isang mas malaking atake. Madali na binura ni Deezer ang atake na ito at ipinaalala kay Kren na walang silbi ang lahat ng kanyang mga pagsisikap. Lumapit si Deezer sa loco na ito, pero binyantaan siya ni Kren na sisirain ang gem kung lalapit pa siya. Hindi naapektuhan si Deezer at sinabihan si Kren na gawin ang gusto niya. Na-shock si Kren sa mga sinabi niya, ngunit bumalik ang kanyang kahandaan at nagtataka kung sino sa palagay ni Deezer ang siya. Sinubukan niyang pigilan ang susunod na atake ni Deezer ngunit biglang naligay sa gravity control ni Deezer si Ken. Hindi makapaniwala si Ken na may gumagamit ng mahika mula sa magic circle sa ganoong kabilis na paraan. Kinuha ni Deezer ang gem, at nagulat si Ken nang makita na kaya pala ni Deezer kumuha ng mana mula sa hindi pa napoprosesong gem. Si Deezer ay tulad pa rin ng dati, hindi interesado na ipaliwanag kung paano niya ito ginagawa. Sinimulan na niyang durugan siya. Tinulak siya ni Deezer pa ibabaon, ngunit nakabawasak si Ken sa kanyang maskara kaya't huminto ang spell ni Deezer. Isang napakalaking kapangyarihan ang umapaw mula sa katawan ni Kren, na nagbago sa kanya sa isang bagay na tila isang mahiwagang halimaw. Ipinakita ni Kren na isa na siyang mahiwagang hayop at pinadala si Deezer na naglipad sa isang suntok. Napanatiling depensa ni Deezer ang kanyang sarili sa oras na iyon, ngunit sinundan iyon ni Kren ng mas malupit na atake. Sinira ni Kren ang atake na sa di inaasahang paraan ay naipasok ni Deezer at lalo itong nagalit. Ngayon ay umiikot si Teaser sa mga atake kaliwat kanan at sa wakas ay nagtagumpay makapag-counterattack gamit ang matapang na apoy na atake. Napakalakas na ngayon ni Kren, ngunit ginamit ang kanyang Earth Magic upang muli siyang ilipad si Deezer. Ipinaliwanag ni Kren na ang isang spell sa antas ni Des ay hindi na siya kayang saktan kaya naman hahayaan na niya si Deezer kung paano ito nais mamatay, sa pamamagitan ng mahika o ng kamao. Agad na tumakbo si Kren kay Deezer at tumanggi na bigyan ito ng oras na umiwas ng anuman si Deezer. Ginagawa ng lahat ni Deezer ang kanyang makakaya upang iwasan ang mga atake, ngunit patuloy itong binabara ni Ken. Sa kabila ng lahat, halos nasasaksak siya ni Deezer, at pinuri siya ni Ken sa kanyang katatagan. Inihayag ni Kren na tapos na ito para sa kanya ngayon, ngunit nagsimula ng tumawag ng isang armas. Isinubok ito ni Deezer ngunit hindi niya ito napigilan. Nang tapos na ang armas ni Kren, hinihiling na mamatay na si Deezer. Sinusubukan niya itong buksan sa kanyang kapangyarihan, kaya ginamit ni Deezer ang ilang depensibong spells upang subukang ito pigilan. Ayaw sumuko ni Ken at mas lalo pa niyang pinwersa, sinira ang buong lugar. Nagwagi na si Kren at nagpalakas ng tawa sabay sabing hindi na dapat naghamon si Ther sa mga outers. Bigla, nagulat si Ken nang magiba ang kanyang armas. Nakakagulat na walang nangyaring masama kay Deezer at ipinaliwanag nito na ang spell ni Ken ay napakabihira. Ito ang dahilan kung bakit tumagal ito ng mas matagal kaysa karaniwan, ngunit natutunan na niya kung paano ito ay inverse. Siyempre, nagulat si Kren, ngunit huli na ito dahil sinimulan na ni Deezer ang paghati-hati sa kanya. Kailangan ni Kren na tapusin ang labanan ng mabilisan, ngunit ginamit ni Deezer ang isang gem at lumikha ng isang fireball. Napakalakas nitong fireball at ganap na sinira si Kren. Nagtataka si Kren at nagtatanong kung sino si Deezer, ngunit iniisip ni Deezer kung hindi man niya alam. Nakakita tayo ng masukal sa hinaharap ni Deezer at iniisip niya kung ano ang alam niya sa papel na kanyang tinatanggap sa panahon na ito. Dumating ang mga kaibigan ni Deezer at nagdiwang silang lahat sa kanilang tagumpay sa Magical Tower Headquarters. May isang hindi kilalang babae na nagtataka kung sigurado si Deezer sa kanyang piniling gantimpala para sa pagprotekta sa Red Earl. Tiwala si Deezer at ipinapahayag na laging gusto niyang maglaro ng chess laban sa master ng Magical Tower. Sa palagay niya, medyo kakaiba ang kahilingan ng babae,
ngunit ipinakita niya na medyo kakaiba rin ang Master para tanggapin ang kanyang kahilingan. Dumating si Deezer sa kanyang destinasyon at inabutan ng kanyang kaibigang mula sa hinaharap, ang Master ng Magical Tower, si Zod Xer Ion. Iniisip ni Deezer kung ngayon at sa hinaharap, si Zod ay walang duda na pinakamalakas na mage sa kasalukuyang mundo. Sa labas nito, siya ay kaibigan na hindi kayang palitan ni Dee. Inisip ni Deezer na siya ay medyo kabado at nagupo sila upang maglaro ng chess. Nais ni Zod na makapaglaro sana ngunit ipinaliwanag na mayroon siyang miting sa loob ng 27 minuto. Namangha si Zod nang ipakita ni Doa na gusto niyang maglaro gamit ang herb method. Isa itong kakaibang hiling dahil hindi marami ang nakakaalam kung paano maglaro ayon sa mga patakaran na iyon. Tinanggap ni Zod ang kanyang hiling at nagiba ng kaunti ang laro. Naalala ni Dessa ang hinaharap at ipinaliwanag kay Zod na tinuruan siya ng isang matandang kaibigan kung paano maglaro ayon sa mga patakaran na iyon. Medyo mahirap ito ngunit maganda ang alaala niya tungkol dito. Nag-umpisa sila at agad na pagtanto ni Zod na mahusay si Deezer. Si Zod ang nangunguna sa laban, ngunit ipinaliwanag na marami pang dapat matutunan si Deezer. Tiyak na makakarating si Zod sa kanyang miting kung patuloy ang ganoong takbo ng laro, ngunit sinabi ni Deezer na gusto niyang magkaroon ng isang taya ang matalo. Iniisip ni Zod na hindi magandang ideya ito dahil estudyante lamang si Deezer at wala siyang makakayang eye grant na naisin ni Zod. Pagkatapos ay nakita ni Deezer ang ilang hindi pa na proseso ng mga higanti at humiling na gamitin ang isa. Kinuha ni Deezer ang mana mula sa higanti nang walang kahit anong gamit at nagulat si Zod. Gustong-gusto malaman ni Zod kung paano ito nagawa ni Deezer ngunit sinabi niya sa kanya na ang sagot ay magiging ang hiling niya kung siya ang mananalo. Sumang-ayon si Zod at nagtataka kung ano ang nais na hilingin ni Deezer kung siya ang panalo. Mahiwaga na sinabi ni Deezer na malalaman nila kapag siya ang nanalo kaya't natapos na ang taya at nagpatuloy ang laro nila. Sa ibang dako, nakaupo si Est sa labas ng isang bahay habang may party sa loob sa Blue Moon Instructor at nagtataka kung bakit siya hindi kasama sa kanilang pag-e-entertain sa mga bisita. Ipinakita niya na may ilang hindi magandang usapan tungkol sa kanya dahil sa kanyang pagkatalo sa rangkang tournament. Inirerekomenda ng instructor na dapat niyang linisin ang kanyang pangalan kung hindi ay kailangan na niyang mag-resign sa Blue Moon Group. Iniisip ni Est ang kanyang mga bagong kaibigan at napagpasyahan na maganda nga siguro na mag-resign sa Blue Moon Group. Sa ibang dako, pinupuri ni Deezer ang kanyang mga kaibigan sa kanilang magandang pakikipaglaban-laban sa mga outers, dahil sa kanila ay nakuhang muling makuha ang Tear of Her Journal. Nagpapanggap si Romantica na natuwa rin ngunit seryoso siya. Tinukoy niya na hindi talaga nila kaya si Kren. Nauunawaan niya na ito ang gustong iparating ni Deezer. May isang tanong si Pram at diretsyo na itong tinanong, bakit niya sila pinapahirapan ni Deezer sa matinding pagsasanay para maging mas malakas. Dito ay nagbigay ng impormasyon si Tesser na sa loob ng 12 araw ay magiging available ang isang Shadow World at sila ay papadala upang sakupin ito. Hindi katulad ng mga simulasyon sa Academy, kung sila ay mabibigo, mas malapit na ang daigdig sa kanilang pagkasira at mawawala ang buhay nila lahat. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi niya hahayaang may mamatay. Napagtanto na si Romantica na ang sinasabi ni Deezer ay madalas na nangyayari kahit na siya ay nasa pinakamababang circle. Sa kakaibang paraan, siya ay sobrang lakas. Siya ay tama sa ilang bagay na dati nang nangyari. Kaya nais ni Romantica ng mga kasagutan. Handa nang sagutin ni Deezer ang tanong pero bigla siyang pinigilan ni Romantica. Desperado siyang malaman ang lihim niya pero binabalaan niya si Deezer na alalahanin ang sinabi niya nang sumali siya sa kanilang grupo. Sinabi ni Romantica na aalamin niya ang lihim niya sa kabila ng lahat kaya ayaw niyang sabihin ni Deezer. Medyo bonibiro siya ni Deezer dahil tiyak na nais niya malaman pero nagtawanan lang sila. Nagiging seryoso muli si Tesser para ipaalam na kailangan nilang maging mas malakas, pati na rin siya. Hinihiling niya sa kanyang mga kaibigan na manatili sa kanyang tabi, kaya pumayag sila. Sumailalim ang anime sa napakahabang montage. Patuloy na nagte-training si Deezer kay Romantica, at si Est ay pumunta upang makipagkita sa kanya. Si Pram ay nagte-training kasama ang isang taong hindi pa nila nakikita, baka ito na ang kanyang matagal nang nawalang ama na bumalik na may gatas. Mukhang hindi pinapansin ni Est ang kanyang dating grupo at nagte-training siya kasama si Deezer. Sa huli, si Pram ay umabant sa kanyang bagong trainer habang tila na ibubukas ni Deezer ang isang nakatagong lakas sa loob ni Romantica. Nakumpleto rin ni Est ang kanyang training at napasailalim sa medyo nakakahiya na sitwasyon kay Deezer. Sa huli, dumating na ang araw na inakala ni Deezer. May nag-alaala, may nag-anunsyo na isang Shadow World ay lumitaw. Iniutos na lahat ng mag-aaral ay mag-report sa auditorium.
Nakita natin si Romantica na talagang gusto ang suot niyang combat uniform sa paaralan. Sinabi ni Deezer sa kanyang mga kaibigan na maganda ang kanilang dalawa, at dumating sila sa teleportation gate. Dumating si S upang sumali sa kanila, at tinanggap na rin ni Romantica ito dahil na-realize niya na kailangan nila ito. Tiwala si Deezer na ito ang eksaktong sandali na siya ay pinadala pabalik sa nakaraan at determinado siyang baguhin ang kanilang kapalaran. Tiyak na ginagawa niya na handa ang lahat ng kanyang mga kaibigan para sa darating at ipinahayag na ililigtas nila ang mundo. Salamat sa panunood ng kabuuang Season 1 recap na ito.